Oh, I'm sorry, mister. I didn't mean to bump my car to your cart. Apologetic na wika agad ng isang paggaganda-gandang batang babae na agad na nagpaawang sa mga labi ni Lucian at naging dahilan upang mabitawan niyang isang box ng cereal na hawak-hawak niya. Pagkuhay na palunok siya ng sunod-sunod sa naisip niya. Was it really coincidence na magkamukha sila ng bata? O sadyang may malalim na dahilan kung bakit sila magkamukha at hindi pa man siya nakarecover sa pagkagulat ay bigla na namang may sumulpot na dalawang mag-asawa na sa mga 50s ng mga edad at gulat ding napatingin sa kanya na magtamang mga mata nila. Pagkuhay na palunok ulit ng sunod-sunod si Lucian dahil doon. Lucian? Tila gulat na tawag sa kanya ng ama ni Rita at mabilis na kinarga ang batang babae. At doon pa lang, kinutuban na si Lucian bigla. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang pagiging isang guro ay hindi ganun kadali gaya ng iniisip ng karamihan. Sa likod ng bawat pisara ay may mga patak ng pawis at luhang makikita. Sa bawat aklat na binubuklat ay may nakatagong pait at saya ng pinagdadaanan. Sa bawat leksyon na itinuturo, nakatago ang isang malaking butil ng karunungan. Sila ay may mabababang sahod, ngunit matataas na prinsipyo sa buhay. Sila na walang hinahangat, kundi ang matuto ang mga mag-aaral. Sila na itinuturing na pangalawang magulang sa paaralan. Sila na bumubuo ng ating pagkatao bilang mga mag-aaral. Sila na ang binubuo ay araw at gabi, may handa lang ang aralin. Sila na itinuturing na bayani ng bayan. Sila ang mga natatanging guro na handang maglingkod para sa atin. Pasimpleng humikabulid si Margarita Portalejo, o mas kilala bilang Chichirita. Habang nakaupo sa isa sa mga upuan roon, sa malaking stage ng school na iyon, na pagmamayari mismo ng pamilya nila. Teacher's Day ng araw na iyon, at ang estudyante niyang si Micaela ang nag-speech roon sa stage para sa mga teacher. Pero imbis na maging proud na proud para sa kanyang estudyante, at mananatiling lively roon ay inaantok na siya sa kinaupuan niya. Nagsalita ulit ang estudyante na mas lalong nakaragdag ng boredom niya. Mga kapwa ko mag-aaral, may nabasa ako sa internet na nagsasabing ang isang guro raw ay kilala sa pagtuturo, pagbibigay ng takdang aralin, pagsusulit at proyekto sa mga mag-aaral. Higit pa riyan, silang nagbibigay inspirasyon upang maipagpatuloy natin ang ating pag-aaral. Silang nagbibigay ng bawat kunting butil ng kaalaman sa ating kalasag sa pagharap sa hamon ng buhay. Higit pa sa mga proyekto at aralin na kanilang ibinibigay, silang nagbibigay daan upang ating makamit ang minimithing tagumpay. Ang ating mga guro ang isa sa mga pundasyon ng ating pagkatao. Silang humuhubog sa ating personalidad. Ganon din, silang maituturing nating kaibigan, kabarkada, at kapamilya sa eskwela. Sa mga batang tayo nangangailangan ng kalinga, nariyan sila handang makinig sa ating mga problema. Sa mga panahong ikaw ay gulong-gulo, sila ay nariyan, handang samahan ka tungo sa landas na tuwid. Sa mga oras na kailangan mo ng kakwentuhan, sila ay laging nariyan para sa iyo. Sila rin ang lumilinang sa ating mga talento at kakayahan. Silang patuloy na nagsasabing, kaya mo yan, sa anumang laban. Silang nagtutulak sa iyo pang abutin ang tugatog ng tagumpay. At napagtanto kong totoo ang lahat ng ito dahil isa ako sa mga estudyante na nakaranas sa mga guro na ganito. Kaya para sa inyo aming mga minamahal na guro, naway pagpalain kayo ng Panginoon sa pagsasakripisyo niyo sa amin upang matuto kami at upang mapabuti ang aming kinabukasan. Kaya sa lahat ng mga guro sa school na ito at lalong-lalo sa teacher at advisor namin na si Teacher Rita, maraming salamat po sa inyo at mabuhay kayong lahat. At pagkatapos sa speech na iyon ng batay, nagsitayuan at nagpalakpakan na ang lahat. Nagyakapan pa halos lahat ng mga guro at estudyante roon.
Talagang mahalata sa kilos ng mga kapwa-guro niya. Natas siyang mga ito sa mensahe ng kanyang estudyanteng si Micaela. At imbis na maging masaya ang mga eksenang nakita niya, ay gusto pang umismi ni Rita. Bakit? Dahil ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang mga ganong eksena. Pinakaayaw niya sa mga iyakan at yakapan. Lalo na pagyakapan at iyakan ng mga kapwa niya teacher sa mga estudyante nito. Pakiramdam kasi niya ay nagpapaka-OA lang ang mga ito. Pag may estudyante nga siya na umiiyak at nagsumbong sa kanya kasi inaway, ay sisigawan niya iyon kasi umiiyak sa harapan niya at nagsusumbong. Ang ending, mas lalo na lamang iiyak ang bata at magtatakbo paalis sa harapan niya. Kilala siya sa paaralan nila na strikta at matigas ang damdamin para sa mga estudyante niya. Dahil lumaki siyang matigas ang puso kasi strikto at strikta ang mga magulang niya. Kaya ayaw niya sa mga mahinang mag-aaral. Gusto niya kasing tigas at kasing tibay niya ang mga puso ng mga ito. At ayaw niya din sa mga estudyanteng mahina ang utak. Talagang sumusulak ang dugo niya pag hindi pa rin mag-guest ng mga estudyante niya. Ang paulit-ulit niyang ine-explain sa mga ito to the point na nasisigawan niya ng mga ito. 7 years na siya sa pagiging guro niya. At sa loob ng 7 years na iyon ay walang nagbabago sa pagiging strikta at sa pagiging terror na teacher niya. Tagbalik lang sa kasalukuyan ang isip ni Rita nang makita niyang nasa harap niya ng estudyante niyang si Micaela na ngayon ay atubiling umiti sa kanya at tila atubili rin na itinaas sa harap niya ang mga palad nito na may hawak na bouquet ng mga rosas. Nangaling-ngaling taasan niya ito ng kilay, ngunit pinigilan niyang sarili dahil maraming nanonood sa kanya sa mga oras na iyon. At ayaw niyang ma-report na naman siya sa mga magulang niya pag nagkataon dahil bukod sa naririndi na ang tenging niya sa tuwing pinapagilitan siya ng mga ito, ay kakaltasan na naman ng mga ito ang sweldo niya. Kaya malamig na tiningnan niya ang estudyante niyang si Micaela at mataray na nagtanong, "At bakit mo ako binigyan yan eh? Hindi naman ako mabait na teacher. At malayong-malayo naman ang ugali ko doon sa teacher na i-describe mo." Tanong na Rita rito at di man lang tinanggap ang bouquet ng mga rosas na nasa mga kamay nito. Halata namang napahiyang batang si Micaela sa ginawa at sinabi niya. Pero nanatili pa rin ang ngiti sa mga labi nito ng mga sandaling iyon habang nakatingin sa kanya sabay mahinang sumagot. "Kasi po, deserve mo din po ang bigyan ng bulaklak dahil kahit papaano'y malaki ka po magbigay ng grade sa amin at sa iba pang mga estudyante na hinahandle niyo po dito sa school. Kaya maraming salamat pa din po, Teacher Rita." May kung ilang segundong napako ang tingin ni Rita sa estudyante niyang si Micaela. Dahil sa sinabi nito, pagko ay pagtikim na tinanggap na lamang ang bulaklak mula sa mga palad nito at nagsalita. "Oh come on, spare me from your drama. Sige, makakaalis ka na." Tila nahiyang umalis naman kaagad si Micaela mula sa harapan ni Rita, kaya napahinga na lamang siya ng malalim at tumingin sa malayo. Si Micaela lang ang kaisa-isang estudyante na nagbigay sa kanya ng bulaklak sa Teacher's Day na iyon. Sa totoo nga, halos lahat ng teachers roon ay punong-puno ng mga kamay, ng mga gifts at flowers mula sa mga estudyante ng mga ito. Pero siya ay isang bulaklak lang ang natanggap niya sa mga oras na iyon. Pero wala siyang pakialam roon. May mas pakialam pa siguro siya kung anong oras matatapos ang programang iyon. Kasi talagang may paganon-ganon na sa school nila. Ay naalibudburan siya. Ayaw niya sa mga ganon. Ayaw niyang may nakikipaghibigan sa kanya ng mga estudyante. Dahil pakiramdam niya, sip-sip lang ang mga ito para magkaroon ng magandang grades. Gusto niyang paghirapan ng mga ito ang mga grades na makukuha sa kanya. At hindi dahil sa pagdidikit ng mga ito sa kanya. Di tulad ng mga ginagawa ng mga ito sa ibang teachers na nadadaan sa mga ganong style. Siya hindi. Kaya siya na well-known bilang napaka-terror na guro sa school nila. At wala siyang pakialam doon. At mas lalong wala siyang pakialam kung anong mararamdaman ng mga estudyante sa kanya. Dahil noon pa man malayo na ang loob niya sa mga bata. At mas lalong malayo na ang loob niya sa pagiging teacher. Pero dahil pinili siya ng mga magulang niya, dahil parehong mga teachers ang mga ito sa kapanahunan ng mga ito, at silang may-ari ng school na iyon, ay pinilit din siya ng mga ito na maging guro kahit ayaw niya. At iyon ang naging resulta. Naalala niya pang nangyari noon maraming taon nang lumipas. 7 years ago. Ano?
Magdudoktor ka? Nanlalaki ang mga mata ng ina ni Rita nang ibulalas iyon dahil sa matinding gulat nito. Seryosong tumango naman si Rita at ipinagpatuloy ang pagkakape niya ng umagang iyon. Di siya mahilig sa gatas. Nasusuka siya sa lasa nun. Pagkaway nagsalita siya. Yasma, pagdudoktor ang gusto ko at hindi pagiging guro tulad niyo. Ayokong maging guro. Gusto kong maging doktor. Period. Huwag na kayong umangal pa. Wika pa ni Rita sa kanyang ina at sa kanyang amang nagpangangas sa mga ito. Oo, ganyan lang siya sumugot-sagot sa mga magulang niya mula pagkabata niya. Pero sa kanyang yaya Esmeralda ay napakagaling niya. Sa mga magulang niya lang talaga siya ganon. At sa ibang tao na di niya kilala at ayaw niyang kilalanin. Sumagot naman ang kanyang ina. At sa tingin mo papayag kami na doktor ang kukunin mo? Pagkatapos mo kaming sagot-sagutin ng ganyan? Na para bang magkasing edad lang tayo? Napakawalang modo mo talaga kahit kailan, Margarita. At dahil dyan, mas lalong hindi ka namin papayagan dyan sa kursong gusto mong kunin ngayon. Matigas na wika ng kanyang ina kay Rita na naging dahilan upang ipaikot niya ang kanyang mga mata paitaas sabay pabulong na nagsalita. Dahil din naman sa inyo kung bakit ganito ako makipag-usap sa inyo eh. Kaya namewang ang kanyang ina sa harapan niya at nagsalita. Anong sabi mo, Margarita? Kaya bumuntong hininga si Rita bago sumagot. Wala ma. Ang sabi ko lang, bakit pa kasi ayaw niyo maging doktor ako? Sobrang napakahalaga kaya ng tungkulin ng isang doktor sa ating lipunan. Silang nangangalaga sa kalusugan ng bawat isa sa atin. Sila din nagpapayo sa atin kung paano tayo makakaiwas sa sakit at kung paano natin mapapanatiling malusog ang ating mga katawan, ma. And to add the record, sila rin ang bibigay lunas sa ating mga karamdaman. Gusto kong maging doktor kasi gusto kong makatulong. Napanganga na lang ang kanyang ina na napahilo sa sentido nito bago tila stress na tumugon sa sinabi ni Rita. Margarita, sinasabi mo bang ayaw mo maging guro dahil di sila nakakatulong sa lipunan? Dahil hindi sila nakakatulong sa ating bayan? Dahil hindi sila nakakatulong sa mga kabataan? Is that what you're trying to say? Napabuga naman ng hangin si Rita sa mga tanong ng ina. Na-stress na rin yata sa mga tanong nito. Pagguway sumagot siya. Ma, hindi yan ang ibig kong sabihin. At sa pagkakataong iyon ay, ang nananahimik niyang ama ang sumagot. Then what? Yeah, teachers are also a big help to our society. Kasi bakit naging doktor ang mga doktor? Because of studying, right? Because of education. Because of the teachers and professors. Because of us, your mother and I. Nung kapanahunan namin. So like those doctors that you idolized. Nakakatulong din kami sa lipunan. Kasi alam mo Rita, kagaya ng nabasa ko sa isang newspaper dati na nagsasabi na ang pagiging guro ay isa sa pinakamalaga at pinagpipitagan ng profession sa ating lipunan. Sinasabing kung wala ang mga guro ay maaring wala ang ibang pang mga profession ngayon. Dahil simula pa lang sa pagkabata ng isang tao ay dumadaan na siya sa pagkalinga at pagtuturo ng isang guro. Ang pagiging guro ay kawili-wili, masaya, at isang pagkakataon para linangin ang pinakamataas na kasanayan ng bawat mag-aaral mula sa kanyang kritikal na pag-iisip hanggang sa kanyang mga kasanayan. Hindi may kakailangan sa loob ng isang silid-aralan ay mayroong iba't ibang guro ang nasaksihan at makisalamuha ang bawat mga mag-aaral. Maring ibang pag-uugali, katauhan, paraan ng pagtuturo, at kahit kakayahan ng pag-iisip. May kakalasapika ang mga guro na ito na may mga gurong sobrang talino. Ang guro na ito ay halos lahat alam ang mabagay sa mundo, kahit mga kalitliitan na aralin o konsepto. Kalimitan may mga gurong pumapasok sa silid upang isalaysay ang mga kwento ng kanilang buhay para makapagbigay sila ng inspirasyon sa kanilang mga estudyante. Mayroon din namang mga gurong komedyante na animong mag-aaral ay nasa loob ng isang tanghalan o sa isang comedy bar para lang huwag antukin ng kanyang mga estudyante sa kanilang klase upang matuto sa topic nila sa subject na kanilang tinuturo. At iyan ang mga ginagawa namin ng iyong ina dati. Kaya hindi rin birong pagiging isang guro, anak. Maghiba man ang profession sa isang doktor, pero parehong nakakatulong sa lipunan. Magkaiba nga lang ang pamamaraan. At isa pa, teacher kami ng mama mo noon. Kaya gusto namin na sumunod ka din sa mga yapak namin.
At isa pa, ayaw namin na matulad ka sa Tito Jordan mo. Nasa mental hospital ang kinahantungan ngayon dahil sa sobrang depression niya nang hindi niya nailigtas ang kanyang pasyente at ang anak nito mula sa panganganak. We don't want you to suffer and blame yourself in the future like that, anak. Pabuntong hininga ekspresyon ng kanyang ama kay Rita. Natawa naman ang paggak si Rita dahil sa sinabi ng ama tumugon. So pa, sa tingin niyo po, hindi pa ako makokonsensya at madidepress pag yung pagtiteacher ang kukunin kong kurso. Tas walang matutunan ng mga estudyante sa akin. Tas may magsusuicide dahil sa depression nila sa kanilang pag-aaral. Sumagot naman kaagad ang kanyang ama. Alam namin ng iyong ina na di yan mangyayari, anak. Dahil kahit papaano, kahit ganyan ang ugali mo, alam ko may tinatago ka pa rin kabihitan. At di mo hayaang ma-depress ang mga estudyante mo soon. Alam ko yan kasi nabibase namin yan sa ugali mo. Pag si Yaya Esmeralda mong kausap mo. At anak ka namin, kaya alam naming mabait ka at ayaw mo lang ipakita. Di namin alam ng ina mo kung bakit naging ganito ang pakikitungo mo sa amin. Pero sana naman, dumating din ang oras na masasabi mo rin ang dahilan. At sa ngayon, sana'y pumayag ka sa gusto namin dahil para rin ito sa kapanganan mo. Naiintindihan mo ba ako, anak? Naiintindihan mo ba kami ng mama mo? Malumanay na tanong ng kanyang ama kay Rita na nagpabuntong hininga sa kanya at blangkong napatingin sa malayo at sa lubong ang makilay na maring itiniin ng kanyang mga labi. Nagsalita naman ang kanyang ina. Anak, pumayag ka na. This is for your own good. And besides, sariling pagmamayari na paaralan din naman natin ang pagtuturuan mo roon. At napakalaking tulong yan para sa atin. At isa pa, mahal mo naman kami ng papa mo, hindi ba? Kahit ganyan mo lang kami sagot-sagutin, hindi ba? Sa sinabing iyon ng kanyang inay, napahilamos na lamang si Rita sa kanyang mukha at irritabling nagsalita. Fine. Hagiging teacher na ako and that's final. At iyon ang dahilan kung bakit naging teacher nga siya hanggang sa kasalukuyan. At na high blood sa mga estudyante niyang mahina ang catch-up ng bawat lecture niya. Ngunit kahit na ganun ay, di niya binabagsak ang mga ito at binibigyan niya pa rin ng good grades. Kahit nabibisit na siya dahil iniisip niyang magulang ng mga bata ang sakripisyo ng mga ito para lang mapag-aral lang ang mga anak ng mga ito. At naisip niya din ang mga bata na baka hindi lang talaga kaya ng utak ng mga ito ang lectures niya. Di niya kasi masasabi na di siya marunong magturo kasi yung iba ay nakuha agad ang ibig niyang sabihin. Yung iba lang talaga hindi. Kaya di niya agad pinapauwi ang mga ito pagkahapon na binibigyan niya ang mga ito ng special lecture at pag di pa din mag-gets talaga. Pero nakita niyang gusto ng mga ito matuto ay binibigyan niya pa din ng mga ito ng good grades. Pero di iyon nakikita ng mga magulang ng mga bata. At ng ibang co-teachers niya. Ang nakikita lang ng ilan ay takot ang mga bata sa kanya dahil terror siya. Pero di niya na lang pinapansin ng mga iyon. Ang importante ay alam niyang may tama siyang ginawa at wala siyang pakialam sa isipin ng iba sa kanya. Inayos na lang ni Rita ang reading glasses niya at palihim na bubuntong hininga roon bago supladang humalikip-kip ulit. Ano kayang mahalagang i-announce ni sir? Oo nga, mukhang masaya kasi kaya curious ako. Ako din, sana magandang balita talaga yan. Tanungin kaya natin mismo si Rita, baka alam niya. Paniguradong alam niya na. Ama ba naman niya mismo ang principal ng school tas sila pang may-ari ng school na to. Pero ayoko siyang tanungin dahil baka tarayan lang ako. Baka mag-away pa kami. Yan ang mga narinig ni Rita na bulong-bulungan sa mga co-teachers niya mula sa kanyang likuran. Oo, bulong raw iyon pero umabot talaga sa tenga niya. Akala siguro ng mga ito ay tulog siya kasi nakapikit siya at bahagyang nakasandal ang kanyang ulo sa likod ng upuan roon. Kaya nagulat ang mga ito nang lingunin niya at nakangising pabulong din na nagsalita. Talagang tatarayan kita at talagang mag-aaway tayo pag ang isang judgmental at mayabang na tulad mo ang magtatanong sa akin tungkol dyan. Kaya wag ka na lang talaga magtanong dahil baka hindi lang kita matarayan, masampal pa kita kaagad. At sisiguraduhin ko na pag mag-aaway tayo, ako ang panalo. Naiintindihan mo ba? Teacher Agatha? Nakangising wika ni Rita sa sipsip at backstabber na teacher at inirapan nito ng matalim bago umalis sa kanyang pagkakaupo. Kaya na may wala na siyang narinig na bulong-bulungan mula sa mga ito.
At kung ano man ang ginawa ng mga ito sa mga sandaling iyon. Doon sa likuran niya ay wala na siyang pakialam roon. Basta na-insulto niya na ito. Period. Kaya nakangising bumalik ulit si Rita sa pagkakapikit at payapang inihanda ang kayang tenga sa sasabihin ng school principal niyang ama. Okay, my humble and respected teachers. Good morning to all of you. Nakangiting bati ng kanyang ama sa kanila at nais matawa ng palihim ni Rita roon. Kasi sa isip niya, humble and respected teachers raw sila. Bago pa nga lang niya ininsulto at hinarayan ang sipsip at backstabber na si Agatay. Pero hindi na lang niya iyon binigyan pansin. Pagkatapos ng Teacher's Day ay ipinatawag silang lahat ng kanilang school principal na ang ama niya mismo. Dahil may mahalaga raw itong i-announce sa kanila. Pero alam niya na kung ano iyon. Nauna niya iyong sinabi sa kanyang mga magulang nung bumisita siya sa kanilang bahay nung isang araw. Kaya mukhang i-announce na nito iyon. I have called this important meeting because, as I have said, I have an important announcement to all of you. And that is, we are going to have a new math teacher tomorrow. He'll be assigned to our grade 6 pupils starting tomorrow. And don't worry, he is an excellent teacher with an excellent moral values. And to add the record, he is a kind of teacher with an excellent background most of all. But don't worry because I'm still going to make an announcement tomorrow pag nandito na siya. So teachers, I want you all to welcome him warmly. Okay? Nakangiting anunsyo ng ama ni Rita sa kanilang lahat na agad namang tinanguan at nginitian ng lahat na except sa kanya. Pagkuway may nagsalita. Oo naman po Mr. Principal, i-welcome namin siya. Lalo na kapag gwapo siya. Gwapo po ba ang new math teacher natin, sir? Panghagikik ng English teacher na si Teacher Faye na sinang-ayunan naman ng lahat. Kaya napaikot ni Rita ang mga mata at napaisip. Naturing ang mga teachers pero kay lalandi. Mamaya yan, matutunan ng mga estudyante niya sa kanila. Hindi nga mga terror, kay lalandi naman. Diyos ko, mas malala pa. Ngumiti naman ang ama ni Rita bago tumingin sa kanya nang makahulugan sa kanagsalita. Tanungin niyo si Teacher Rita. Pinakita ko sa kanya kahapon ang portfolio ng bagong math teacher natin dito. Gwapo ba siya, anak? Tila nanunod yung tanong ng ama sa kanya, kaya agad siyang napakamot sa kanyang noo. Lalo na napatingin agad ang mga co-teachers niya sa kanya at tila excited na nagtanong. Gwapo ba siya, Teacher Rita? Matangkad ba? Maputi ba siya? Iyon ang mga tanong ng mga ito sa kanya, kaya pigil na pigil ang pagsalubong ng kanyang makilay nang sumagot siya. Hindi ko tinignan ang kanyang mukha sa kanyang portfolio. Hindi ko tinignan ang kanyang height sa kanyang portfolio. At mas lalong hindi ko tinignan ang kulay ng kanyang balat sa kanyang portfolio. Dahil wala akong pakiroon. Ang tinignan ko, ang background niya. Kung makakatulong ba siya dito sa school natin. At kung tama ba si Principal Edward sa pag-hire sa kanya. At kung tatanungin sa akin kung tama nga ba si Principal Edward sa pag-hire niya sa bagong math teacher natin bukas, ang sagot ko, oo. Tamang sinabi ni Principal Edward. Our new math teacher has an excellent background in teaching. At nag-apply lang siya dito sa atin kasi nag-close na ang paaralan kung saan siya nagtuturo. Kuha niya din lahat ng requirements sa school natin. In fact, he is more than qualified. Kaya hinar siya kaagad ni Mr. Principal. Seryosong pag-i-explain ni Rita sa mga ito. Napalis naman agad ang ngiti sa mga labi ng mga ito sa sagot niya. Marahil ay dahil ibang sinagot niya sa mga ito. Kaya ang ibang pasimpleng na panguso na lang roon at dahan-dahang umayos na lang sa pagkakaupo ulit at tumingin sa harapan. Kaya tila naaliw na nakangiting nagsalita ulit ang ama ni Rita sa harapan. So, I guess hindi nasagot ni Teacher Rita ang gusto niyong malaman. Kasi ang background pala ng new math teacher natin ang tiningnan niya, not his appearance. But at least, she know his background already, right? Kaya bukas, kayo na lang bahalang umalam kung anong physical appearance ng ating new math teacher. Would it be okay, ladies? Agad namang nagsitanguan at nagsisagutan ng math co-teachers niya na tila excited na talaga para bukas. Kaya naiiling na lang si Rita sa kinaupuan niya at nagsalita sa isipan. Bakit kaya may mga teachers na ganito? Nakakatakot yung personalidad na ganito. Hindi pang teacher yung datingan. Dapat maging formal at distant sila para yun ang matutunan ng mga pupils nila. Pero teka, ako nga naninigaw na sa mga estudyante ko pag di nagigets agad yung pinapaliwanag ko. Pero at least,
Binabawi ko naman pagdating sa uwian at sa grades nila. Sila naturingang idol ng mabata kasi mababait. Napakakuripot naman magbigay ng grades. Hindi nga nininigaw. Gumaganyan naman. Diyos ko naman. Hindi kasi dapat ganyan. Kaya bukas, sisiguraduhin ko na ako lang ang bukod tanging teacher dito na hindi magpapakita ng interes sa mga teacher na iyon. Kahit pang sabihin, napakagwapo nga niya, maputi, at matangkad pa. Nang mapagtanto ni Rita ang kanyang sinabi sa isipan ay napakurap-kurap siya agad at nagsalubong agad ang mga kilay at naisip niya, bakit niya nai-describe sa isip ang lalaking iyon? Dapat hindi. Kaya ipapakita niya sa mga co-teachers niya bukas na wala siyang interes sa lalaki at normal lang sa kanyang pagdating ng lalaking iyon sa paralan nila na walang effect sa kanyang karisma nito. Di tulad sa mga co-teachers niya, smug na napangiti tuloy si Rita sa tinatahak ng kanyang isipan at payapang napabuntong hininga. Kinabukasan, sa lubong umakilay na nagmamadaling ipinark ni Rita ang kanyang kotse sa parking lot ng paralan umagang iyon. 7:00 na kasi ng umaga at malapit nang mag-flag ceremony. Gusto niya lagi na nakaka-attend siya ng flag ceremony para yun ang makikita at masunod ng mga estudyanteng makakakita sa kanya sa paaralan. Pero mukhang malilate na siya. Pinakaayaw pa naman niya yung malilate siya sa flag ceremony o sa klase. Kaya nagmamadali na siyang umibis sa kanyang kotse at nagtatakbo papunta sa gate ng school. Nang bigla may bumusinang motor na tila papalapit na sa kanya, kaya agad siya napapikit at napigil ang kanyang hininga habang pinapakiramdaman ang sarili niya kung masasagasaan na ba siya o ano. Pero walang nangyari. Kaya iminulat niya ang mga mata at nagsalubong agad ang kanyang makilay nang makita niya ang isang ordinaryong motor roon na isang di palayo mula sa kinatatayuan niya. Miss, okay ka lang? Tila nag-aalalang tanong ng lalaki sa kanya at tinanggal ang helmet nito. Kaya hindi niya mapigilan ang sariling mapatitig ng konti sa mukha nito. Nang sa wakas ay nakilala niya ang lalaki. Pagkaway mabilis din niyang naikumpus ang sarili at huminga muna ng malalim bago taas nung nagsalita. Tinatanong mo talaga ako kung okay lang ako? Matapos mo ako muntik ng masagasaan? Tumaas babang dibdib ni Rita sa labis na iritasyon at galit na dadarama dahil sa muntik na nitong pagsagasa sa kanya sa tanong nito pagkatapos. Bahagya namang umawang ang mga manipis at mapupulang labi nito habang pakurap-kurap na nakatitig sa mukha niya saka nagsalita. Sorry miss. Tila nahiyang wika ng lalaki at tiningnan ang gulong ng motor nito at kasunod nitong dahan-dahang tiningnan ang mga binti niya. Marahil ay nasa isip nito na malayo naman ang gulong ng motor nito mula sa mga binti niya. Kaya paano niya nasabing muntik na siya nitong masagasaan pero taas na upa rin niya itong tiningnan. Dahil para sa kanya ay okay lang na mag-overreact sa mga sandaling iyon. Dahil kinakabahan siya ng sobra at hanggang sa mga oras na iyon. At nangatog pa rin ang mga tuhod niya sa sobrang takot dahil akala niya ay tatalsik na talaga siya roon sa gate. May masakit ba sa'yo? May maitutulong ba ako para makabawi man lang sa muntikan ko ng pagkakabangga sa'yo? Narinig pa ni Rita ang tanong ulit ng lalaki kaya naningkit ang mga matang tiningnan niya ang motor nito. At kumukulo ang dugong tiningnan niya ito sa mga mata. Saka nagsalita. Oo, may maitutulong ka sa akin. At iyon ay ihampas mo ang lumang motor mo sa kalsada dahil muntik na akong masagasaan niyang ngayong umaga. Napatitig naman kay Rita ang lalaki ng ilang segundo. Pagkuay marahan na itong pumanaog sa motor nito at nagsalita. Maari bang iba na lang ipagawa mo sa akin, miss? Huwag lang tong ihampas ang motor ko ngayon. Kasi kakabili ko lang nitong motor ko kahapon para may magagamit ako papunta dito sa paaralan na to. Malayo kasi ito sa amin. At magastos ko mag-commute pa kaya nagtiyaga muna ako rito kasi walang pambili ng bago Tsaka di na naman gumagana ng mabuting itong brake. Kaya ayun ang nangyari. Kaya pasensya na talaga kung di ko magagawa yung gusto mong ipagawa sa akin ngayon. Kaya pwedeng iba na lang. Wika ng lalaki na talagang kitang-kita sa napakagwapong mukha nito. Na sincero ito sa sinasabi. Kaya na may kunot noong nagsalita si Rita rito. Talagang iniisip mong seryoso ako sa sinabi ko? Nagkamot naman ito sa batok at nagsalita. Alam ko namang hindi ka seryoso roon. Pero ayoko ring salungatin ka sa gusto mong mangyari. Kasi alam kong parusa mo sa akin na muntikan ko ng
pagkakasagasa sa'yo eh. Tapos natakot ka pa. Kaya, sumabay na lang ako sa Agos. Pero pangako babawi talaga ako. Huwag lang yung ihampas yung motor ko, miss. Iba na lang. Kakamot-kamot sa batok ng wika nito na may atubilingitis sa mga labi nito. Tila hiyang-hiya sa kanya. Pagkuway nagpatuloy ito sa pagsasalita nang makita marahil nitong hindi siya umimik at patuloy lang itong tinitingnan ng masama sa muka. Kaya lumunok ang lalaki at nagsalita. Pasensya ka na talaga ulit, miss. Babawi ako sa'yo. Ayoko lang talaga na may magagalit na tao sa akin dahil sa pagka-careless ko ngayon. Kaya, pasensya na talaga. Hindi naman agad makapagsalita si Rita dahil sa sinabi nito. Patuloy lang siya sa pagtingin sa mukha ng lalaki. At sinusukat kung nagsasabi ba ito ng totoo o sincero ba ito roon. At nang makumpirma niyang sincero nga ang sinasabi nito at ramdam niyang bukal sa loob iyon, ay napabuntong hininga na lang siya at napairap na nagsalita rito. O sige na. Huwag mo nang isipin yon. Sige, dyan ka na. Pasok na ako sa loob para makaabot pa ako sa flag ceremony. Wika ni Rita at akmang tatalikuran na nito ngunit agad siya napahinto nang tawagin siya nito. Sandali lang, miss. Kaya agad hinarap ni Rita ang lalaki at iritang nagbuga ng hangin saka nagsalita. Anong kailangan mo? Dalian mo. At ubiling umiti naman ito sa kanya saka sumagot. Pwede ba makisabay sa'yo sa pagbasok sa loob? New teacher kasi ako dito at ngayong araw ang first day ko sa pagtuturo sa paaralang ito. Pwede bang sabay na tayong pumasok? Mas maganda kasing may kasabay akong pumasok sa loob eh. Isa ka ba sa mga staff sa school na to, miss? Bagalang na pagkakawika at pagkakatanong ng lalaki kay Rita. Ngunit iirita pa rin siya. Napataas tuloy ang kilay ni Rita. Dahil doon, napasabi pa sa isipan ng, alam ko ikaw ang new math teacher, no? Duh. Wika niya sa isip at pasimpleng niyoko ang sarili. Oo nga pala. Hindi siya nag-school uniform kaya hindi nito malalaman na school teacher siya. Wednesday kasi ng araw na iyon. Kaya nagsuot lang siya ng above the knee, floral dress, at doll shoes. Napayo ko din siya sa bandang dibdib niya. At nais niyang mapatampal sa kanyang noo. Nang mapagtanto niyang di pala niya naisuot yung name tag niya. Teacher Rita. Kaya nito na itanong na staff ba siya roon. Nais tuloy niyang irapan ito ng matalim. Pero hindi lang niya ginawa iyon. Kasi may gusto siyang gawin kesa roon. Kaya na may pinaikot niyang mga mata at tinignan ito ng seryoso bago sumagot. Look, hindi ako staff rito at hindi ako guard para samahan kitang pumasok. You can do it your own. Huwag kang OA. At isa pa, ayoko nakikipag-usap sa mga taong feeling close. Para malaman mo. Kaya dyan ka na at ayoko malate sa flag ceremony. Pairap na wika ni Rita sa lalaki at iniwan lang ito roon habang napangisi siya at napasabi sa isipan ng mission accomplished. Nagawa niya nang ang pakitaan nito nang wala siyang interes rito. Di tulad ng ibang teachers mamaya na paniguradong paliliguan nito ng ma-atensyon. Kaya nag-pliff ng buhok si Rita at si isip niya ay nagtagumpay na nga siya. Ngunit hindi pa man siya masyadong nakakalayo ay may narinig siyang bahagyang sumigaw mula sa likuran niya na boses babae. At kaboses ng pinakaayaw niyang teacher roon, si Agatha. Hi, good morning. May kailangan ka ba sa school na to? Napahinto agad si Rita sa paglalakad at nakataas ang isang kilay na nilingon ng mga ito. Pagway mas lalong tumaas ang kilay niya nang makita niya ng ngiti-ngiti ng matamis si Agatha habang nakatingin sa lalaki. At ang mas nagpapairita kay Rita ay nang makita niyang ngiti-ngiti rin ang lalaki rito. Pagway sumagot na ang lalaki. Good morning po, miss. Yes, actually meron. By the way, I'm Lucien Salvatore and I'm the new math teacher in this school. At kailangan ko nang mag-report sa school principal ngayon para malaman niyang nandito na ako at ready na magturo. Pero bago yun, gusto ko sanang magpasama sa pagpasok sa loob. Hindi ko kasi alam kung saan ang principal's office dito. Nung nag-apply kasi ako bilang math teacher rito ay pinadiretso ako sa principal sa bahay nila. Kasi gusto din daw ako makilala at may interview rin ng misis niya. Kaya doon ako dumiretso. At iyon ang dahilan kung bakit magpapasama sana ako sa loob kasi baka maligaw ako sa napakalaking school na to. At baka magtaka ng principal kung bakit di ba ako nakapag-report sa kanya. Anong oras na? Baka magalit siya sa akin sa first day.
na first day ko sa pagtuturo. Late agad. Yun pala, naligaw lang. Tataw-tawang mahinang wika ng lalaki at nakangiting napakamot ulit sa batok nito habang nakapamulsan ng isang palat sa bulsa ng slacks nito. At doon napakurap-kurap si Rita at naisip niya, yun pala ang dahilan nito. Akala niya nagpapaka-OA lang ito roon. Yun pala, iba ang dahilan nito. At napagtanto niya, galit siya kay Agatha kasi judgmental ito. Pati rin pala siyang naging judgmental na din dahil gusto niyang matupad ang gusto niyang mangyari, na hindi siya magiging kagaya sa ibang mga teachers roon na parang kiti-kiti pag makakita ng gwapong lalaki. Kaya medyo nakonsensya siya dahil doon. Pero dahil mataas ang pride niya, di na lang niya pinansin ang damdaming iyon. Kaya marig nakatikom ang mga labing akmang tatalikod na ulit siya. Ngunit bigla siyang tinawag ni Agatha. "Oh, Teacher Rita, nandyan ka pala. Akala ko tuluyan ka nang nakaalis. At iniwan dito ang new math teacher natin. Nakita kita kanina habang nasa malayo pa ako. Ikaw ang unang kinausap niya. Pero iniwan mo lang siya rito. How rude of you, Teacher Rita. Teacher ka pa naman. And to think na pagmamayari ng pamilya mo ang school na to. Kaya ano kayang magiging reaction ng ama mo pag malalaman niya na masamang ugaling pinakita mo sa bagong co-teacher natin dito sa school niyo? Oh my God. Siguradong papagalitan ka na naman niya ng todo." Takangisin na malademonyo na wika ni Agatha kay Rita. Kaya nagtatagis ang mga ngipin. Tatinignan niya ito ng masama. Ngunit nang magtagpo ang paningin nila ng lalaki ay nakita niyang tila gulat na gulat ito sa nalaman mula kay Agatha. Pagway mahinang nagsalita ito. "Teacher? Teacher siya?" Tanong nito kay Agatha na ang tinutukoy ay siya. Agad namang tumango si Agatha at umismid sa kanya. Pagway pinakatitigan siyang mabuti ng lalaki. Kaya na may mabilis siyang umiwas ng tingin na rito at ibinaling agad kay Agatha bago nagsalita. "Go ahead, Agatha. Magsumbong ka naman at pairalin ang pagiging sip-sip mo. Ikinayaman mo yan eh. But at least, di ako tulad mo na makakakita ng lalaki at lalong-lalo na makakita ng gwapo ay nakalimutan ng saglit ang pagiging teacher. At least, di ako tulad ng ibang teachers rito, lalong-lalo na sa isang teacher na katulad mo." Kalmadong wika ni Rita na ikinasingkit ng mga mata ni Agatha sa galit. Pagway sumagot agad sa kanya. "Well, at least, di rin ako tulad mo na walang modo. Magpapahatid lang sana ng isang tao sa kanya. Pero iniwan para lang pasabihang iba siya sa mga teachers rito. Well, iba ka naman talaga sa amin dito eh. Kasi kami, may modo. Ikaw, wala. Tayo na lusin." Wika pa ni Agatha at taas dong umalis na nga ito roon, kasamang lalaki. Ngunit bago tuluyang nakaalis ang mga ito ay, hindi agad siya nilulubay ng matalim na titig ng lalaki. Na para bang may gusto itong sabihin sa kanya. Ngunit hindi lang nito masabi kasi nandun si Agatha. Kaya siya na lang ang umiwas ng tingin rito at pairap na tinalikuran ng mga ito. Hindi pa siya tapos kay Agatha. Magtatagpo pa rin ang landas nila ulit mamaya. Harapin niya ito. Pero kung magtatagpo ang landas nila ni Lucin, mamaya baka iwas agad siya rito. Nakokonsensya siya at nahihiya. Kaya ayaw niya nang magtagpo ulit ang landas nila rito. "Lord, wag naman po sana. Nakakahiyang ginawa ko. Nakakakonsensya pa. Kaya sana hindi na kami magkikita pa ng lalaking iyon. Hindi na talaga sana." Dalangin ni Rita sa isipan at pabuntong hiningang naglakad na lang din paalis roon. Earth science is the study of the earth structure, properties, processes, and 4.5 billion years of biotic evolution. Understanding these phenomena is essential to maintenance of life on the planet. The expanding world population demands more resources, faces increasing losses from natural hazards, and releases more pollutants to the air, water, and land. Sustaining our existence requires scientific understanding of the natural materials and processes linking the geosphere, hydrosphere, atmosphere, and biosphere. Life prospere or fails at the surface of the earth where these environments intersect. Seryoso explanation ni Rita sa kanyang mga mag-aaral. Nang umagang iyon pagkaway, tiningnan niya isa-isang mga ito. Nakita naman ni Rita na nagsitangwa ng iba. At ang iba naman ay napakurap-kurap na lang na nakatingin sa kanya. Kaya in-explain niya ulit ang mga ito. Ang topic niya yun world by world in Tagalog. At nagsalita ulit siya. "Oh, naiintindihan na ba ng lahat?"
Saka naman dumaming nagsitanguan, pero ang estudyante niyang si Paolo, ang pinakauna sa listahan na slow learner, ay tila di pa rin maintindihan ang kanyang gustong sabihin kaya napapikit siya at nag-explain ulit. Paolo, makinig ka ulit. Sa agham pandaigdig, ang erosyon o pagguhay, aksyon ng proseso. Sa ibabaw tulad ng daloy ng tubig o hangin na tinatanggal ang lupa, bato o tinunaw ng material mula sa isang lokasyon sa pangibabaw ng daigdig at pagkatapos nililipat sa ibang lokasyon. Naintindihan mo na ba, Paolo? Napakurap-kurap ulit si Paolo at tila naiiyak na umiling-iling kay Rita. Kaya nahilot niya ang sentido at nagsalita ulit. Diyos ko po, Paolo. Saan ba dyan ang hindi mo maintindihan? Word by word na yung pagkaka-explain ko. Hindi mo pa rin maintindihan? Diyos ko naman, Paolo. Mamaya wag ka na munang umuwi agad ha. Magla-lecture tayo. Naintindihan mo? Bigla namang nagsituluan ng mga luha mula sa mga mata ng bata na tila ba'y takot na takot sa kanya. Saka tumango-tango ng sunod-sunod at hikbin ng hikbing nagsalita. Opo, Teacher Rita. Kaya kunot doong nagsalita ulit si Rita nang makita niyang umiiyak na ito roon. At bakit ka umiiyak ng ganyan, Paolo? Napakaiyakin mo naman. Simpleng bagay umiiyak ka na. Paano ka matututo niyan? Hikbi-hikbing sumagot naman agad ang bata. Sorry po, Teacher Rita. Sa lubong makilay naaabutan na sana niya ang bata ng tisyo para sa maluhan nito. Ngunit agad na udot iyon ng bigla niyang makitang pagdaan ng isang lalaki sa labas ng room niya. Wala itong kasama roon. Hindi niya namalayang napatingin rin pala si Paolo sa labas. At pagtingin nito sa lalaki ay bigla itong sumigaw. Tito Lucin! Tila galak na tawag nito sa lalaki kaya agad namang napahinto ito sa paglalakad at napatingin sa direksyon ni Paolo at nanlaki agad ang mga mata nito nang makita na sa wakas ang bata. Pero mas nanlaki yata ang mga mata nito nang makita siya kaya naman higit ni Rita ang kayang hininga at agad nag-iwas ng tingin rito at napaisip na baka kung ano pang isipin nito sa kanya kasi umiyak si Paolo at halatang magkakakilala ang mga ito. At tahimik siyang nagdasal na sanay, di mag-usap pa ang mga ito. Ngunit tila hindi nagsang-ayon ang universe sa kanya dahil saktong tumundog ang bell ng recess. Kaya agad nagsitayuan ang mga bata at naging dahilan niyon upang tumakbo agad si Paolo palabas para puntahan ang Tito Lucin nito. Kaya naman napapikit si Rita ng mariin dahil sa isip niya, wala na. Another kasalanan na naman niya iyon sa lalaki. Patay na talaga siya rito. Dahil hindi pa nga siya makahingi ng dispensa rito dahil sa pag-iwan niya rito roon kanina. Heto na naman at nadagdagan pa. Natutok na lang ni Rita ang noo at mabilis na napasinghap nang makita niyang pumasok si Paolo sa loob ng room nila habang lulukso-lukso ito at habang hawak-hawak sa isang kamay ang Tito Lucin nito. Tito Lucin, bilis! Pakilala kita sa teacher namin. Tila excited na wika pa ni Paolo kaya napaisip ng lihim si Rita. Bakit parang wala itong balak magsumbong sa tito nito kung bakit ito napaiyak roon? O baka naman nasumbong na nito iyon? Dahil base sa pagkatitig ni Lucin sa kanya ay may kutob siyang sinabi na nga ng bata. Kaya naman nang makalapit ang mga ito nang tuluyan sa kanyang harapan ay mabilis na nag-alas 4 nagsalita agad si Rita. Hindi ko siya sinaktan. Umiyak lang siya dahil napagalitan ko. Yun lang. Dispensa agad ni Rita sa lalaki na agad namang ikinakunot ng noon nito. At hindi niya alam kung bakit. Napakurap-kurap naman si Paolo habang nakatingin sa kanyang mukha ng mga sandaling iyon. Kaya nag-iinit ang mga pisngi nagsalita ulit siya pero pilit pa rin pinanatili ang pagkakataas ng noo niya at ang mataray na boses niya. Ang ibig kong sabihin, kung napapansin mo yung mga luha sa mga mata ni Paolo, kanina nang lumabas siya papunta sa'yo, hindi siya umiyak nun dahil pinalo ko siya o ano, hindi ganon. Umiyak siya kasi marahil na pagalitan ko siya. Pagpapaliwanag ni Rita kay Lucin at tumikhim at pilit na tinaasan nito ang kilay. Ngunit sa pagkabigla niya ay biglang sumagot si Paolo roon. Teka po, Teacher Rita, hindi po yan ang iniiyakan ko po talaga. Kasi ang iniiyakan ko po talaga ay ang lalekturan mo na naman po ako mamaya kaya matagal na naman po ako makakauwi. Wika pa ni Paolo na biglang ikinatawa ng tito nito. Kaya mabilis na napatingin si Rita rito dahil sa narinig niyang pagtawa nito. Pagkuhay nakita niyang ngumiti ito sa kanya ng matamis. Ngiting umabot hanggang sa mga mata ulit nito mismo. Tulad ng ipinakita nito sa kanya kanina nung nasa gate pa sila. Pagkuhay nagsalita ito.
Nagulat naman ako doon. So yun naman palang totoo kung bakit napaiyak si Paolo. So don't worry, Teacher Rita. Hindi ako yung tipo ng relatives na mangialam sa mga pamamaraan ng teachers kung paano disiplinahin ang mga kamag-anak ko. As long as walang sakitang nangyayari, it's fine with me. At sa totoo lang, wala naman akong nakikitang luwas sa mga mata ni Pawi kanina. Kaya sorry kung nalito ako. Anyways, again, I don't really mind at all kung paano mo didisiplinahin ang mga estudyante mo rito. Because what I really mind about is what happened earlier. Kaya pwede ba tayong mag-usap ng kahit ilang minuto habang recess time pa? Seryosong napatitig naman si Rita kay Lucin. Sabay sabi, okay, I'm fine with that. Wika niya at lihim na napatikim dahil sa kaba ng kanyang nadarama sa mga sandaling iyon. So, before anything else, gusto kong mag-sorry sa'yo kasi hindi kita tinulungan kanina. That was a mistake. Si tama yung kasama mong teacher kanina. Sa kagustuhan kong huwag maging tulad nila na parang mababaliw na pag nakakakita ng gwapo, ay di tuloy kita tinulungan. Sinabi ko na kasi sa sarili ko na di ako magpapakita ng interest sa'yo. At ipapakita ko talagang naiba ako sa ibang teachers rito pag nakita na kita o pag nandito ka na sa school. Kaya nang makita kita kanina, ay yun na nga ang ginawa ko. Idagdag pang, akala ko talaga ay nagpapaka-OA ka lang doon kasi imposibleng. Di mo alam ang daan patungo sa principal's office eh. Nakapag-apply ka naman na. Yun pala, sabay ka dumiretso. Nung nag-apply ka, sabay interview nila sa'yo. Kaya sorry dahil doon. Di makatingin kay Lucin na paghingin ng dispensa ni Rita. May kung ilang segundo namang di ito nakapagsalita agad. Marahil ay sinisink in ito sa isipan ang mga sinabi niya. Kaya napabutong hininga at kinakabang nagsilita ulit si Rita. Kung di mo nakuha agad, uulitin ko na lang ang sabi ko. Shh! Nakuha ko lahat, Teacher Rita. Nakangiting wika pa ni Lucin sa kanya, kaya nagdududa pa rin nagsalita siya. Are you sure? Sige nga, sabihin mo lahat ng sinabi ko kung naisaulo mo talaga lahat. Wika pa ni Rita na mas lalong nakapagpangiti kay Lucin, sabay kalmadong nagsalita. Ang sabi mo, Teacher Rita, so before anything else, gusto mo lang mag-sorry sa akin kasi hindi mo ako tinulungan kanina. That was a mistake. Sabi mo, kasi tama yung kasama kong teacher kanina. Sa kagustuhan mong wag maging tulad nila na parang mababaliw na kapag nakakakita ng gwapo, ay di mo tuloy ako tinulungan. Sinabi mo na kasi sa sarili mo na di ka magpapakita ng interes sa akin. At ipapakita mo talagang niiba ka sa ibang teacher rito pag nakita mo na ako o pag nandito na ako sa school. Kaya nang makita mo ako kanina, ay yun na nga ang ginawa mo. Idagdag pa, akala mo talaga nagpapaka-OA lang ako doon. Kasi imposibleng. Di ko pa alam ang daan patungo sa principal's office. Naka-apply naman na ako. Yun pala. Sabay ako dumiretso nung nag-apply ako. Sabay interview nila sa akin. Kaya nagsorry ka sa akin dahil doon. Nakangiting ulit ito sa kanyang sinabi. Kaya napahanga siya ng slight. At dahil doon, napahanga siya nito sa actual. Napahanga na siya nito sa background ng portfolio nito. At mas napahanga pa siya nito sa mga sandaling iyon. Tunay ngang excellent ito. Kaya nais niyang ngumiti pabalik rito dahil doon. Pero di niya ginawa. Bagkus ay, tinignan niya ito ng seryoso at nagsalita. Okay, you impressed me with that. I'll give you an A+. Nakita naman ni Rita na napatawa ito ng mahina sa kanyang sinabi at nagsalita. I'm glad I did. Even if I don't think I really did bad things anyway. Tatawa-tawang mahinang wika pa ni Lucin bago tumikim at nagpatuloy sa pagsasalita. So I guess, it's time for me to ask you this. Gwapo na ba talaga ako sa paningin mo? At gano'n na lang ang ginawa mo sa akin kanina? At iyon lang, nabitin yatang paghinga niyang saglit dahil sa sinabi nito. Pagkaway kinakabang pinakiramdaman niyang sarili. Nagsimula nang mag-init ang mga traidor na mga pisngi niya. Kaya bago pa siya maibulgar ng mga ito, naapektado siya sa simpleng tanong na iyon ng lalaki ay mabilis na siyang nagsilita ng, hindi ka gwapo sa paningin ko. Sila lang ang nagwagwapuhan sa'yo, kahit di ka pa nila nakikita. Pero excited na silang makita ka, at ilan na sa mga isip na nila, nagwapo ka, kaya ganon. Basta, yun na yun. In-announce na kasi ng principal kahapon, na may bago kaming co-teacher, ma-teacher, kaya ayun. Naiiritang wika na lamang ni Rita kay Lucin. Nakita naman ni Rita na nakangiti ito ng maluwag, saka tumawag-tangong nagsalita. I see. Pero bakit naman may pasadulo?
Inirapan niya agad ito, saka sumagot. Nakakaasar kasi yung tanong mo eh. But anyway, sorry ulit. Yun lang. Pabuntong hiningang tumango naman ulit si Lucen sa kanya habang may naaliw ng ngiti pa rin sa malabi nito. Pagkuhay bigla itong tumikhim at sumeryoso ng bahagya. Ang gwapong mukha nito saka nagsalita. Gusto ko ring mag-sorry kanina kasi tama ka naman na hindi ka guard kaya bakit mo ako sasamahan sa loob? So it was a stupid move of me, I know. Pero kaya lang ikaw ang nilapitan ko noon at pinakiusapang samahan ako sa loob kasi ikaw yung kausap ko eh. At nakita ko ding nagmamadali kang papasok sa gate kanina habang nag-drive pa ako ng motorsiklo ko kaya iisip kong baka isa ka sa staff ng school o baka isa ka sa mga family members ng mga bata sa loob. So I thought, alam mo na pasikot-sikot sa loob ng paaralang ito. Dahil ayoko namang istorbohin ang guard roon dahil nung sulyapan ko siya kanina nung ako mang iiwan mo for flag ceremony ay parang inaantok siya kaya ikaw na lang pinakiusapan ko kaso di ka pumayag. Pero mabuti na lang at nandun yung co-teacher natin si Teacher Agatha at sinamahan niya ako sa principal's office. Ibinaba ni Rita ang mga palad sa ilalim ng kanyang table nang marinig niyang huling sinabi ni Lucen. Pagkuhay mariin niyang ikinuyom iyon at nagtanong rito. May sinabi ba siya sa principal? Mabilis namang umiling si Lucen sabay nakangiting sagot. Wala siyang sinabi actually kasi nasabihan ko na siya na wag nang sabihin ang tungkol sa bagay na iyon. Lalo na't ama mo palang principal natin. Baka magkasamaan pa kayo ng loob dahil sa akin. Kaya sinabihan ko na lang siya na wag nang sabihin sa ama mo kasi malit na bagay lang naman iyon. At isa pa, niintindihan naman kita. Napakunot noon naman agad si Rita sa sinabing iyon ni Lucen. Pagko ay nagtanong siya, na intindihan mo ako? Kaya nakangiting tumango naman agad ito at tumugon. Yes, you are one of those women who are prim and proper, na may pagka-strikta pero mabait. I must know, kasi ganyan din ugali ang best friend kong babae. Tulad mo, ayaw din niya na magpapansin sa isang lalaki. Ayaw din niya na mapagkamalan siyang nagkakagusto sa isang lalaki. At mas lalong pinakaayaw niya na mag-assume ang isang lalaki na gusto niya ito. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin siyang nobyo kasi napaka-strikta niya at napaka-picky at napaka-suplada. But don't get me wrong. Kasi ulitin ko, mabait siya. Pihikan nga lang at strikta, tulad mo. Nang marinig ni Rita ang lahat ng iyon mula sa bibig ng Lucen ay di niya mapigilan ang magtaas ng kanyang kilay habang nilalabanan ang tila makahulog ang titig nito. Pagkuhay mas lalong napataas ang kanyang kilay nang mapansin niyang tila may naglalarong ngiti sa mga labi nito sa mga oras na iyon na tila ba may ipinapahiwatig ito sa kanya nang sinabi nito iyon. Kaya isiniwalat niya na agad ang nasa kanyang isipan. At ano naman ibig mong sabihin sa sinabing mong yan? May gusto ka yatang iparating eh. Tama ba ako? Tumaas ba ang tingin ni Rita kay Lucen habang tinatanong ang mga iyon? Si Lucen naman ay nagkibit balikat lang sa tanong niya at kalmadong nagsalita. Sa totoo lang, oo. Kasi sa tingin ko kasi, magkapareho talaga kayo ng ugali. So ibig sabihin, wala ka ring nobyo hanggang ngayon. Tama rin ba ako? Nagsalubong naman agad ang mga kilay ni Rita dahil doon saka sumagot. At ano naman ngayon kung wala nga? Sumagot naman kaagad si Lucen na may naaliw ng ngiti sa mga labi nito na mas lalo yatang nagpiirita sa dalaga. Well, wala naman. Siisip ko lang kasi, sayang kagandahang meron ka kung magiging matandang dalaga ka lang in the future. Napataas naman ulit ang kilay ni Rita sa narinig. At sa isip niya, ano naman kung magiging matandang dalaga siya in the future? Wala siyang pakialam doon. As long as hindi siya masasaktan ng isang lalaki in the future. At walang makakasakit sa damdamin niya na isang lalaki in the future. Okay lang talaga na magiging matandang dalaga siya. She's happy being alone. Kaya bakit niya poproblemahin na magiging matandang dalaga lang siya sa hinaharap? At higit sa lahat, bakit poproblemahin niyo ni Lucen? Una sa lahat, hindi naman siya nito kaano-ano. Hindi nga sila magkaibigan. Kaya bakit parang nakikipag-close na ito sa kanya? Ayaw pa naman niya ng ganun. Kaya na may sumagot agad si Rita sa sinabi ni Lucen. At ano naman sa'yo kung magiging matandang dalaga ako in the future? Anong paki mo dun? Natawa naman ng mahina at napangitian naman agad si Lucen sa kanyang sinabi. Pagko ay nagsalita ito. Tama nga naman. Ano naman paki ko dun? Ang gusto ko lang naman. Sanang sabihin
Gusto ko makipag-ibigan sa'yo. Yun lang. Napailing naman agad si Rita sa sinabi nito at sumagot. Hindi na kailangan. May best friend ka naman na kapareho ko ng ugali ko. Makontento ka na dun. But anyways, since nagkalinawan na tayo tungkol kanina, so I guess, pwede ka nang umalis. And don't worry, bibigyan ko pa rin naman ng good grades yung pamangkin mo kahit anong mangyari. The important thing is, magpapakita siya ng interes sa klase ko. Seryosong wika ni Rita sa binata. Pinakatitigan naman siya ni Lucen ng mabuti para bang tinatansya nito kung tama bang narinig nito mula sa bibig niya o nagtataka ito kung bakit siya ganon. Kaya nakipagtitigan siya rito habang seryoso niyang tinitigan ito pagkaway nagsilita na si Lucen. Well, if that's the case then, thank you. I mean, tungkol sa pamangkin kong si Paolo. Ang pag-thank you ko. Actually, pamangkin ko lang siya kasi pinsan ko ang ama niya. At matagal na kaming walang communication sa parents niya. Dahil nasa malayo naman kasi ako nagtuturo eh. Kaya wala kaming communication simula nung mag-transfer sila ng tirahan nang hindi ko alam. Kasi wala naman ako sa lugar namin that time nung mag-transfer sila. Now I guess dito pala sila nag-transfer. At masaya ako kasi dito siya pinag-aral ng mga magulang niya. Sa paralang ito na disente at may eksaktong pamamaraan sa paghubog ng mga mabubuting asal at magandang kinabukasan para sa kanilang mag-aaral. So thank you kasi isa ka sa mga teacher ng school na to na kahit stricta kapakanan pa rin ng estudyante nilang iniisip. Kaya saludo ako sa mga kagaya mong guro, Teacher Rita. Nakangiting wika ni Lucen. Hindi naman agad makapagsalita si Rita dahil doon at sa isip niya. Kung binubola lang siya ni Lucen ay siguradong hindi ito magtatagumpay sa gusto nitong mangyari. Kaya walang kangiti-ngiti ang mga labing tiningnan niya lang si Lucen sa mga mata. At sinusukat kung talaga bang nagsasabi ito ng totoo at hindi siya binubola. Pero nahinto agad ang inisip niyang iyon nang biglang magring ng malakas. Palatandaan na natapos ang recess time ng mga mag-aaral at obligado ng mga itong pumasok sa mga kanya-kanyang room ng mga ito. Kaya ilang sandali pa ay napuno na ang classroom na iyon ni Rita ng mga estudyante niya. Kaya na may marahang tumayo si Lucen at nakangiting inilahad ang kamay sa harapan niya at nakangiting nagsalita. Salamat sa time na pinagkaloob mo sa akin ngayon, Teacher Rita. Sundiin ko na lang si Paolo mamaya. Pagkatapos mo na siyang lecturean. Anong oras pa lang uwian niyo mamaya? Mabilis namang sumagot agad si Rita kay Lucen. Mga 4:00 siguro ng hapon. Kaya na may napatango ulit si Lucen at nakangiting nagsalita. Then that's good. Kita na lang tayo mamaya. I mean, kami ni Paolo. Bye, Teacher Rita. Bye, Pawi. Paalam ni Lucen sa kanilang dalawa, ni Paolo at Rita. Kaya nakangiting bumalik na sa pagkakaupo si Paolo samantalang si Rita naman ay nanatiling nakatayo roon at pakurap-kurap na nakatingin lang sa papalayong lalaki. Paggawa ay magaan ang loob na nailing na lamang si Rita, saka tinawag na lamang lahat ng kanyang mga estudyante habang lihim na naisip ulit ang nakangiting mukha ni Lucen sa kanya at ang mga sinabi nito kanina. At masaya ako kasi dito siya pinag-aral ng mga magulang niya sa paralang ito na disente at may eksaktong pamamaraan sa paghubog ng mga mabubuting asal at magandang kinabukasan para sa kanilang mag-aaral. So thank you kasi isa ka sa mga teacher ng school na to na kahit stricta kay kapakanan pa rin ng mga estudyante nilang iniisip. Kaya saludo ako sa makagayang mong guro, Teacher Rita. Umalingaw ng paulit-ulit ang mga salitang iyon ni Lucen sa kanyang isipan. Pagaway na pailing siya at salubong ang makilay na napatanong sa isipan. Aba, at bakit ko naman iisipin ulit ang mga sinabi ng lalaking iyon na para bang apektado ako sa sinabi niya. Wala pang lalaki nagpapa-intimidate sa akin ever since. At sisiguraduhin kong hindi ako ma-intimidate sa kahit sinong lahi ni Adan kahit kailan. Tatanda akong dalaga. Hindi ako masasaktan ng kahit na sino. Hindi ako magiging katulad ng ibang co-teachers ko na iiyak-iyak dahil nakipag-break ang mga boyfriend nila sa kanila. Like kakapal ng mga mukha. Sila pa may ganang makipag-break Sila yung lalaki. Kala mo naman kay gagwapo. Susmar Yosep. Kaya ako? Hindi ako magiging katulad nila. At mas lalong hindi ako magiging katulad ng ibang mga co-teachers ko na siyang habol-habol sa mga boyfriends at mga asawa nilang mga siraulo Yung mga boyfriends at asawa nilang animoy nakahit-hit ng katul at gwapong-gwapo sa sarili. God, di ako magiging ganyan. Mas mainam ng magiging matandang dalaga ako kaysa magiging ganyan. Itataya ko yan sa bato. Determinadong wika ni Rita sa isipan
At napabuntong hininga pagkaway na patingin ulit kay Paolo. Saka may naalala. Susundin na raw ang bata ng Tito Lucy nito mamayang hapon. At hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinakabahan sa isiping iyon. Kaya na may agad niyang iyong pinalis mula sa kanyang puso at sa isip niya. Bakit naman ako kakabahan pag susundin niya si Paolo mamaya at magkikita kami muli? Ano siya, Gold? Kanina lang ako kinabahan dahil baka anong isipin niya sa pag-iyak ng pamangkin niya. Baka isumbong niya ako kay Papa. But when it comes to that scenario later, no thanks. Nakaismid na wika ni Rita sa isipan at itinaas ang noo habang nakataas ang isang kilay. Kumpiyansa siyang hindi yun mangyayari at sisiguraduhin niyang hindi yun mangyayari. So, napatikim ulit si Rita bago nagpatuloy. Gaya ng sinabi ko kanina, sa earth science o sa agham pandaigdig, ang erosyon o pagguho ng aksyon ng proseso sa ibabaw tulad ng daloy ng tubig o hangin na tinatanggal ang lupa, bato o tinunaw ng material mula sa isang lokasyon sa pang-ibabaw ng daigdig at pagkatapos nililipat sa ibang lokasyon. Patuloy lang sa pagla-lecture si Rita roon habang ang mga mata niya ay nanatili lang nakafocus sa mukha ni Paolo. At pigil na pigil ang sariling huwag sulyapan man lang kahit saglit si Tito Lucy nito na nonay. Himik lang din na nakatitig sa kanila ni Paolo ng masandaling iyon. Okay, Paolo. Any questions? Napaisip naman ng batang si Paolo at tila nagtatakang nagtanong. Teacher Rita, paano nga po pala nabuo ang daigdig? Tumango agad si Rita sa tanong ng bata at sumagot. Tingnan mo ang iyong libro at basahin mo ang page 29 riyan. Paolo, sige pakibasa. Sumunod naman agad ang bata at binasa nga iyon. Ang ating planeta ay nagkaroon ng isang sandali kung kailan ito nagsimulang magmula. At mula noon, hindi ito tumigil sa pagbabago. Tulad ng alam natin, merong iba't ibang mga elemento na gumagawa ng ating planeta na nasa tuloy-tuloy na pagbabago at pagbabago. Maaring maraming beses kang nagtaka kung paano nabuo ang mundo simula pa lang. Kung anong pinagmula ng lahat ay Big Bang. Paano mga kinakailangang kondisyon para sa pagbuo ng isang tirahan na planeta na maganap. Ang pinagmula ng planetang Earth ay nagbula sa isang nebula, uri ng protosolar. Ang nebula na ito ay nagbunga ng pagbuo ng isang planeta. Mga 4,600 bilyon na ang nakalilipas. Kapag nagsimulang mabuo ang isang planeta, ito ay hindi higit sa isang malaking halaga ng alikabok na may napakakaunting density. Halos walang kapiligiran, walang buhay, wala man lang. Ang naging posible sa buhay sa ating planeta ay nasa perpektong distansya tayo mula sa araw. Patuloy lang na nagbabasa si Paolo roon at kunwari ay busy naman sa pakikinig si Rita sa bata. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay nagtagpo bigla ang mga mata nila ni Lucen nang biglang pumutok ang bubble gum ng ginunguya nito ng marahan roon. Namula agad ito nang tiningnan niya ito at gusto niyang mapangiti dahil hindi niya sukat akalain na ganun pala hitsura ni Lucen pag sobrang nahihiya. Lalo pat, iniisip siguro nito na nagla-lecture siya tapos biglang tumunog ng malakas ang inunguya nitong bubblegum na talagang rinig na rinig dahil napakatahimik ng buong silid sa mga sandaling iyon. Kaya kunwari ay pinandilatan niya ito. Nag-peace naman agad ito habang apologetic na ngumiti sa kanya at hindi niya alam kung bakit pero natagpuan na lang ni Rita ang sarili na ngumiti na rin pabalik kay Lucen ng bahagya at bahagya rin itong tinanguan bilang pasimpleng pagsabi rito na okay lang yon at hindi siya galit kasi di naman ito yung sinasadya. Kayang nihiya at apologetic ng ngiti nito ay unti-unti nang naging matamis sa pagkakataong iyon habang tinitigan siya sa mga mata na tila ba nagpapakyut ito. Kaya na may naiilang na nangingiti na rin siya dahil doon. Ngiting agad na palis nang di inaasahang mapatingin siya pabalik kay Paolo at nakita niyang nakangiti rin ito nang matamis sa kanya sabay sabing, kanina pa po ako tapos magbasa sa pinapabasa niyo sa akin, Teacher Rita. Pero hindi ko lang po kayo inistorbo kasi parang ang tatamis ng mga ngiti niyo ni Tito sa isa't isa. At sana wag po kayong magalit kasi may sasabihin sana ako sa inyo ni Tito. Nakangiti at makahulog ang wika ng batang si Paolo. Kaya nahihiyang nagtanong agad si Rita sa bata ng, ano? Kaya na may agad na lumuwag ang pagkakangiti na iyon ni Paolo habang nakatingin sa kanila ni Lucen at tila excited na sumagot. Teacher Rita, ang gusto ko lang naman kasing sabihin sa iyo ni Tito Lucen ay, bagay sila. Wika ng bata at tumawa ng malakas roon na tila aliw na aliw sa sinabi. Samantalang si Lucen at Rita na roon ay,
Magkapanabay na nagtinginan sa isa't isa, pagkuway parehong naghiyaan ng ngiti roon. Si Rita ang unang umiwas ng tingin niya mula kay Lucen. Kaya pakiramdam niya ay nakaramdam siya agad ng isang kakaibang damdamin para sa kanya. Ay di niya dapat maramdaman para sa lalaki. At ayaw niyang lunukin ang mga nabitawan niyang salita. At dahil doon, natatakot siya. Kaya na may tumikim na lang si Rita upang pakalmahin ang sarili. At sumeryoso bigla. Kailangan niyang panindigan ang binitawan niyang salita. At final na ang desisyon niyang iyon. Teacher Rita, sandali. Napahinto sa paghakbang si Rita at napapikit ng mariin dahil ito na naman si Lucen at pilit siyang kinakausap. Ilang linggo niya na itong iniiwasan mula nung araw na nilecturean niya ang pamangkin nitong si Paulo. Ayaw niya nang makausap itong muli dahil natatakot siya. Baka tuluyan niya nang malunok ang kanyang mga binitawang mga salita. Natatakot siyang si Lucen ang makakasira sa mga iyon. Kaya ilang linggo niya itong iniwasan sa school at sa labas ng school kung uwian na. Minsan nga'y naapektuhan na ang kanyang pagtuturo dahil roon eh. Kasi kahit di pa nag-gets ng ibang bata, lalo na si Paulo, ang leksyon niya ay hindi na lang siya nagla-lecture tuwing uwian. Kaya lihim na nainis tuloy siya sa sarili niya dahil doon. Oo, at ayaw niya sa pagiging guro. Pero hindi ibig sabihin nun na di niya natuturuan ng mga estudyante niya ng buong puso. Pero lately ay di niya na nagagawa. Kasi nga, umiiwas na siya kay Lucen. Pero hito na naman ito. At kinakausap siya. Kaya napabuntong hiningang hinarap niya ito at pilit na kinausap. Anong kailangan mo, Teacher Lucen? Sa pagtataka ni Rita ay bumuntong hininga rin ito roon na tila ba'y may mabigat na loob itong habang tinitigan siya sa mga mata saka nagsalita ng mahina. Ano kasi, may Starbucks riyan sa labas malapit sa school. And I was just wondering kung free ka mamaya pag-uwian. Magkakapisa na tayo, treat ko. Tila nahiya pang wika nito sa kanya at si Rita naman sa mga sandaling iyon ay napabuntong hininga na lamang ulit at nahihirapang sumagot. Pasensya ka na, Teacher Lucen, pero hindi ako pwede mamaya. Uwi agad ako. Tila nasasaktang tumawa ito agad ng mahina at tila nahihiyang nagtanong. Hindi ka pwede mamaya o sadyang iniiwasan mo lang talaga ako? Agad namang napakurap-kurap si Rita sa tanong na iyon ni Lucen. Hindi niya kasi alam kung anong tamang mga salita na isasagot rito. Na-corner siya nito agad sa tanong nitong iyon. Kaya na may napaawang na lang ang bahagya ang kanyang mga labi at napakurap-kurap na nagsalita pagkatapos ng ilang segundo. Hindi kita iniiwasan, Teacher Lucen. Paano mo naman nasabing iniiwasan kita? Kinakabang tanong ni Rita kay Lucen at di makatingin sa mga mata nito ng diretso. Agad namang umiti ito sa kanya, ngiting hindi umabot sa mga mata nito na ngayon ay mapupungay nang nakatingin sa kanya na tila ba malungkot ang mga ito sa mga sandaling iyon. At tila may gustong sabihin sa kanya na hindi lang nito kayang sabihin. Pagguway nagsalita si Lucen. Napapansin ko kasi lately na iniwasan mo ako. Pag magkakasalubong tayo sa isang daan, mag-iiba ka agad ng direksyon o di kaya'y tumitingin ka lang sa unahan na parang di mo ako kilala at mabibilis ang mga hakbang na ginagawa mo tulad ngayon. Kaya nasabi ko sa isipan ko lately na iniwasan mo yata ako at nakumpirma ko na tutungang hinala ko kasi di ka makatingin sa akin ng diretsyo ngayon habang sumasagot sa akin. Kaya kung pwede sana, linawin mo sa akin kung bakit ka naging distant sa akin bigla. Tinignan naman agad ni Rita ang mga mata ni Lucen at agad siyang napiiwas ng tingin nang may mabadaag siyang di may kakailang kalungkutan roon. Hindi niya alam kung bakit. Pagguay na iling na napatikim si Rita at mahinang nagsalita. Ano naman sa'yo kung naging distant ako sa'yo bigla? O magiging distant pa ako sa'yo sa mga susunod pang mga araw? Napapalunok na tanong ni Rita kay Lucen. Natahimik naman ito ng ilang sandali at pinakatitigan siyang mabuti. Pagkuway tumaas baba ang dibdib nito nang marahang sabay mahinang nagsalita. Paniguradong malulungkot ako. Dahil iisipin ko, bakit ayaw mo na akong kausapin bigla? Mapapaisip ako kung ano bang naging kasalanan ko sa'yo. At bakit mo na lang ako bigla-biglang iniiwasan eh? Maayos naman tayong nagpapaalam sa isa't isa pagkatapos ng special lecture mo kay Paulo that time. So I couldn't stop myself from overthinking of what I did. I do wrong to deserve a sudden treatment from you. May nagawa ba akong mali? May nasabi ba akong mali? May nasabi ba akong di ka aya-aya sa'yo?
Sa lahat ng mga narinig ni Rita mula kay Lucen ay frustrated na napangiti si Rita nang mariin sabay nagsalita. Wala kang nagawa. O nasabing mali. Wala kang ring nagawang di ka aya-aya. O nasabing di ka aya-aya. Wala kang kasalanan. Gusto lang talaga kitang iwasan kasi ayaw akong makipagkaibigan sa'yo. Ayaw na ayaw ko kasi sa mga lalaking katulad mo. Diretsahang wika ni Rita kay Lucen na agad ring diretsahang sinagot ni Lucen. At paano naman kung sasabihin ko sa'yo, gustong gusto ka naman ang mga babaeng katulad mo. Mabilis na nahigit ni Rita ang hininga dahil sa sinabi ni Lucen. Pagkuway nagtitigan sila sa mga mata ng matiim at napalunok ulit ng sunod-sunod si Rita bago yung buko at sa mahinang tono ng boses ay lakas loob na nagtanong. Anong ibig mong sabihin? Masuyong umiti naman sa kanya si Lucen. Sa mahinang boses ay sumagot. Gusto kita, Rita. At gusto kitang ligawan. Kumalabog na lamang ang dibdib ni Rita sa narinig mula kay Lucen. At muling napalunok ng sunod-sunod sa mga sandaling iyon. Mabilis na dumaan ang mga araw. Hindi alam ng mga co-teachers nila ni Rita at Lucen na palihim siyang nililigawan ni Lucen. Hindi nga rin alam ng kanyang ama. At natatakot siyang malaman nito ang bagay na iyon. Dahil sa totoo lang, may lalaki na itong gusto para sa kanya. At gusto rin ng kanyang ina ang lalaking iyon para maging nobyo niya. Pero di niya binigyan pansin ang lalaking iyon. Dahil ayaw niya sa personalidad nitong mayabang, makipag-usap. At di nito napupukaw ang interes niya kahit konti. Kahit katiting. Di tulad kay Lucen na talagang masasabi niyang nalunok niya ang kanyang mga binitawang salita. Pero okay lang naman sa kanya iyon. Kasi sa isip niya, si Lucen naman ang dahilan. Bakit di niya napinindigan ang mga binitawan niyang salita? Isang matinong lalaki naman ang dahilan sa lahat ng iyon. Kaya okay lang iyon sa kanya. Napangiti naman si Rita nang maisip niya iyon. Habang nakatingin sa napakagwapong mukha ni Lucen. Na may hawig sa napakagwapong mukha ng isang napakasikat na Korean actor na si Cha Yun-woo. Pagkuway ngumiti siya ulit nang mapatingin ito sa kanya at napatawa ng mahina. Bakit? Nakangiting usisa ni Lucen kay Rita kaya mas lalo siyang napangiti ng matamis rito at nagkibit balikat sabay nagsalita. Wala naman. Lucen, ilang buwan mo na nga pala akong nililigawan. Napaisip naman agad ito at nakangiting sumagot. 6 na buwan na po, magandang binibini. Tumatawang mahinang wika ni Lucen dahil siguro tinawag siya nitong magandang binibini. Pero hindi siya tumawa pabalik rito, bagkusay. Seryosong tumitig lang si Rita kay Lucen. Kaya unti-unting nabura ang masayang ngiti sa mga labi nito. Saka muling nagsalita sa tila kinakabang tono ng boses. Bakit mo nga pala naitanong, Rita? Ayaw mo na bang ligawan kita? Kaya na may nakahinting tumango agad si Rita at nagsalita. Oo, ayoko na ligawan mo pa ako. Kasi ngayon mismo sa mga oras na to, Lucen, sinasagot na kita. Girlfriend mo na ako. Wika ni Rita na mabilis na nagpaawang sa maninipis at mapupulang labi ni Lucen, sabay masayang niyakap siya ng sobrang higpit. Lumipas ang mga araw, wala pa rin nakaalam na may relasyon na sina Rita at Lucen. Hindi naman kasi sila nahalata agad kasi sa school ay hindi sila masyadong nagpapansinan. Casual lang ang pakitungo nila sa isa't isa roon. Ngunit pag sila lang dalawa sa tagpuan nila ay saka pa lang sila nagiging sweet sa isa't isa. Masaya naman sila sa ganun na luki lang ang relasyon nila. Sabihan na rin kasi si Rita ang ninyong solution tungkol sa mga magulang niya na may gusto talaga ang mga ito sa lalaki para sa kanya. Wala pa silang naiisip na paraan kung paano masasabi sa mga ito ang tungkol sa relasyon nila. Nag-aantay pa sila ng tamang tiyempo pero tila panahon na mismong gumawa ng daan upang malaman ng mga magulang ni Rita ang tungkol sa kanila ni Lucen. Dahil sa isang gabi, Lucen, natatakot ako. Umiiyak na wika ni Rita sa nobyo sa garalga na boses. Mabilis naman siyang niyakap ng mahigpit ni Lucen na tila nababahala sa pag-iyak niya. Pagkuway naramdaman niyang malabi nito na marahan at masuyong lumapit sa noo niya bago mahinang nagsalita. Rita, ipinapangako ko sa'yo, pananagutan kong nangyari sa atin. Di kita pababayaan. Papakasalan kita. So worry no more, sweetheart. Di kita pababayaan. Mahal na mahal kita. Napaiyak namang lalo si Rita sa sinabing iyon ni Lucen. At napayakap na din siya pabalik sa mainit at hubad na katawan ni Lucen sa mga sandaling iyon. Mahal na mahal din kita, Lucen. Higit pa sa buhay ko. Higit pa sa moralidad ko. Higit pa sa reputasyon ko bilang guro. Higit pa sa prinsipyong pinanghawakan ko. Ikaw lang. Sa'yo pa lang.
Kaya sana, hindi mo ako iiwan. Ikakabalik ko yun, Lucian. Hindi ko kakayanin pag mawawala ka sa akin. Sa'yo lang ako nagkaganito. Alam mo yun, hindi ba? Mas sumigpit ang pagkakayakap ng nobyo sa kanyang hubad na katawan nang sabihin niyang mga salitang iyon. Pagguway pabuntong hiningang marahan itong hinawakan ang baba niya at buong suyong tinitigan sa mga mata bago mahinang nagsalita. Rita, nagbitaw na ako ng isang pangako at makakaasa kang tutuparin ko iyon. Hindi kita iiwan, Rita. At uulitin ko, hindi kita pababayaan. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At kahit ngayon mismo, pakakasalan kita agad sa West. Kung papayag ka, para lang hindi ka mag-alala. I don't want my girlfriend to overthink. I just want you to be happy with me always. And to make you happier. And make you the happiest. Let's get married tonight. So, na muna tayo magpapakasal. Okay lang ba yun sa'yo? May masuyong ngiti sa mga labing wika ni Lucian kay Rita. Kaya na may agad siyang tumango habang may luha sa kanyang mga mata at nagsalita. Pahayag ako lagi, Lucian. Pero ang mga magulang ko, kailangan muna nating ipaalam sa kanilang tungkol sa atin. Bukas na bukas mismo. Ayokong mabigla sila. Ayokong magalit sila sa akin. Natahimik naman agad si Lucian dahil doon. May kung ilang segundong di ito makasagot sa kanya. Malalim ang iniisip nito. Pagkaway, napabuntong hininga si Lucian. Bago mahinang sumagot. Tama ka. Papaalam muna natin sa kanilang tungkol sa atin pero Rita, hindi mo may alis sa sistema ko. Nakabahan sa mga posibleng mangyari pag nalaman nila. Baka kasi ilayo ka nila sa akin bigla. At ayoko ring mangyari iyon. Nagpaawang naman agad ang bibig ni Rita nang marinig ang sinabing iyon ni Lucian. Lalo na nang mahagip ng kanyang mga mata. Ang nagsipatakang mga luwas sa mga mata nito bago ito nagawang yumakap sa kanya. Siguro ay dahil gusto nitong itago ang pag-iyak nitong iyon. Kaya mabilis siya nitong niyakap. Pero nahagip pa rin niyang mga malulungkot na mga luha nito. Kaya na may napapayakap si Rita sa minamahal na nobyo ng sobrang higpit at may masuyong ngiti sa mga labi na nagsalita. Hindi mangyayari yon. Hindi nila ako mapapalayo sa iyo. Ipinapangako ko yun sa iyo, Lucian. Magtiwala ka. Hindi mangyayari yung iniisip mo. Pangako yan, mahal ko. Ramdaman naman ni Rita na mas humigpit palalo ang pagkakayakap ni Lucian sa kanya dahil sa sinabi niya pagkaway nagsalita. Nagtitiwala ako sa iyo. Mahal na mahal kita, Rita. Kaya napangiti ng mas maluwag si Rita dahil sa narinig mula sa mga labi ng nobyo at tumugon. Nagtitiwala din ako sa iyo at mahal na mahal din kita, Lucian. Mahal na mahal kita. At muling nagsalo ang mga katawan nila sa nagliliyab na apoy ng pag-iibigan sa mga sandaling iyon. Masayang masaya si Rita, ngunit hindi niya alam na may hangganan palang labis-labis na kaligayahang lumukob sa loob ng puso niya sa mga sandaling iyon. Habang kapiling ang minamahal na nobyo. Dahil paglabas nila sa hotel na iyon, kung saan ay masuyo siyang inakbayan ni Lucian, ay nanlaki na lamang bigla ang mga mata nila pareho nang mapagtagpo nila sa daan na palabas si Agatha na may kasamang lalaki roon. Nanlaki rin bigla ang mga mata ni Agatha habang di makapaniwala na nakatingin sa kanilang dalawa ni Lucian at sa kamay ni Lucian na nasa balikat niya na masuyo nakapatong sa mga sandaling iyon. Tila napako silang tatlo sa kinatatayuan nila sa mga oras na iyon habang nakatingin sa isa't isa. Pagkuway may makahulugang ngisi na gumuhit sa mga labi ni Agatha habang nag-umpisa na itong magsalita roon. Well. What do we have here? Two respective teachers that just came out from the glamorous hotel. One teacher is well known of being a gentleman and a decent guy. Pero marunong din pala siyang manghotel ng isang babae. Well, I guess, wala sa bokabularyo niya ang salitang marriage first before sex. Well, the other teacher here is well known for being strict and most of all, prim and proper. Pero pumayag lang na inihotel ng isang lalaki. Nang iinsultong wika ni Agatha na agad namang sinagot ni Rita. And there's this one teacher as well na animong kung sinong magaling at animo kung sinong perfect pero heto at nagpapahotel rin para sa kanyang boyfriend? Nakataas na kilay na sagot naman ni Rita kay Agatha at agad naman na yung sinagot ng lalaking kasama nito. No, hindi niya ako boyfriend. Callboy lang ako and customer ko siya. At dahil sa sinabi ng lalaki ay
Biglang napatawan ng mapang-insulto si Rita at naramdaman niyang mahigpit na hinawakan ni Lucian ang isang palad niya. Upang halatang pigilan siya, pero hindi siya nagpatinag sa nobyo. Insultuhan kung insultuhan. Wala siyang pake kay Agatha. Nadungisan na rin ang pagkaguro niya sa mga mata nito. Sasagarin niya na. Total grabe naman ito kung makapag-insulto sa kanya eh. Oh my, and I forgot to say, na ang teacher din pala na iyon na feeling perfect at feeling magaling sa lahat ng bagay. Not to mention, sip-sip pa. Ay may tinatago din palang kalandian. At dahil walang pumapatol sa kanya na lalaki ng libre at walang naligaw sa kanya, kumuha lang siya ng callboy para maparausan niya ng init sa katawan. And I'm so sorry for my term, Agatha. Ayaw ko sanang gamitin ang mga iyon kasi kahit papaano, kahit nakagawa ko ng ganito, ay hindi pa rin nawawala ang pagiging teacher ko. Gaya ng rumespeto ako sa kapwa ko, lalo na sa mga kapwa teachers ko. Ano man ang mga nagawa nilang di maganda, at di kaaya-aya sa aking mga mata. Pero dahil inunahan mo ako, ay wala akong choice. Tumpangan ka. Dahil Agatha, kung inaakala mo na maldita ka na, pues sinasabi ko sa'yo, mas maldita pa ako. Kaya wag mo akong mataas-taasan ng mga kilay mo. Dahil mas mataas pa dyan ang mga sungay ko. Taas na wika ni Rita kay Agatha, habang nakataas din ang kanyang mga kilay rito, at nagsalita ulit. Yan lang ang masasabi ko sa'yo, Agatha. Tayo na, Lucian. Wika niya, at naglakad na nga sila paalis ni Lucian roon. Pagway sa wakasay, narinig niya na si Agatha na nagsalita mula sa likuran nila ni Lucian. Pagbabayaran mong pagpapahiya mo tong sakin, Rita. Tandaan mo yan. Pagbabayaran mo. Pagwawala nito roon, pero hindi na nila ito nilingon pa. Bagkusay, mabibilis ang mahakbang na tinungo nila ang kotse niya at pumasok na sila sa loob niyon. At doon sa loob, saka pa lang niya pinakawalan ng isang hagulhol. Hindi na pumayag si Rita na ihatid siya ni Lucian hanggang sa loob ng bahay nila at magkapag-usap ito sa mga magulang niya kahit anong pilit nito. Pinauwi niya na ito dahil ayaw niyang madami pa ito sa galit ng mga magulang niya at mapagsalitaan ito ng di maganda. Siya ang mas masasaktan lalo dahil base sa pag-aaway nila ni Agatha kanina, hindi malabong nagsumbong na ang sip-sip na iyon sa kanyang ama. At hindi nga siya nagkamali. Malalakas at magkabilang sampal ang natamo ni Rita pagkarating niya sa bahay nila. Pagkaway napaiyak siya at napahagulho roon. Isa kang malaking kahiyan. Wala kang respeto sa iyong sarili. Wala kang dignidad. Hinayaan mo lang si Lucian na i-hotel ka? Por Diyos, por Santo, Margarita. I thought you are one of those supreme and proper woman. Akala ko tulad ka ng ibang mga co-teachers mo na sina Avi at Riley na parang may dignidad na pinanghawakan. Teacher na teacher ang kanilang pagdadala sa kanilang mga sarili. I thought you're one of them. Pero yun pala, nagkamali ako ng akala. Kasi kani-kanina lang, tinawagan ako ni Agatha at halos atakihin ako sa puso nang sinabi niya sa akin na nakita niya kayo ni Lucian na magkasamang lumabas sa isang hotel. Diyos ko, Rita, isa kang sutil. Wala ka nang hiyang tinira dyan sa sarili mo. And worst, pumayag ka kaagad na i-hotel ka ni Lucian without even thinking twice or even more than that. Kung mahal ka ba talaga niya o ginagamit ka lang para umangat siya sa posisyon at tumaas ang sahod niya kasi alam niyang anak ka ng school principal at higit sa lahat, alam niyang anak ka ng pagmamayari ng paaralang pinagtuturuan niya. God, you're so stupid, Rita. Galit na bulyaw ng ama ni Rita sa kanya na siyang nagpahagulo sa kanya ng labis sa mga oras na iyon. Pagkuway lakas loob na nagsalita siya. Oo pa, tanga na kong tanga. Tawagin mo pa akong kahit ano. Pero wala akong pakiroon. Mahal ko si Lucian. At hindi siya manggagamit. Talagang mahal niya rin ako, gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Pahagulho na depensa ni Rita kay Lucian mula sa kanyang ama. Pero sumagot din agad ito sa kanya. Hindi ako naniniwala. Ilang buwan lang kayong nagkakilala tapos naging kayo na. Kaya bilis naman yata niyang mahulog sa'yo kung ganon. Kaya imposibleng mahal ka niya. Ginagamit ka lang niya. Maniwala ka sa akin, Rita. Kaya ngayon pa lang, putulin mo na kung anumang connection mo sa kanya. Hiwalayan mo na siya. Napailing naman agad si Rita at pahagulho na nagsalita. Hindi pa. Nagkamali ka sa kanya. Kaya hindi ko siya hiwalayan. Mahal na mahal namin ang isa't isa pa. Kalokohan. Agad namang sagot ng kanyang ama kay Rita. Pagkuway nagpatuloy ito sa pagsasalita. Maaring mahal mo siya, pero pagdating sa nararamdaman niya para sa'yo, hindi ako sigurado roon. Dahil duda ako sa tunay na motibo niya sa'yo. Ginagamit ka lang niya. At
At kung hindi mo talaga kaya hiwalayan siya, ako nang gagawa ng paraan para mapaghiwalay kayong dalawa sa isa't isa. Muling buliyaw nito kay Rita na naging dahilan upang matigilan siya roon paggawa kinakabahang nagtanong sa ama. Ano pong ibig yung sabihin pa? Di naman ito sumugot roon at mabilis na nag-iba ng topic. Mula ngayon ay di ka na muna papasok sa paralan sa loob ng 1 buwan. Grounded ka muna dito sa bahay for 1 month dahil for sure marami ng issue sa iyo roon. Umiwas ka muna sa mga issue kaya dito ka muna. And also, I will confiscate your phone and all your gadgets. At gagawin ko yan, whether you like it or not. Mariing wika ng kanyang ama kay Rita, na mabilis na umalis sa harapan niya pagkasabi nito nun, kasunod ng kanyang umiiyak na ina. At niiwan na lamang si Rita roon na nalulumo at umahagulhol ulit sa pag-iyak. Isa lang ang nasa isip niya ng mga sandaling iyon, si Lucian, at paano ng relasyon nilang dalawa. Nalaman ni Rita sa kanyang mga magulang na pinatalsik na nito mula sa paaralan si Lucian. Kaya lubos na naawa siya para sa kasintahan. Kaya naman nang lumipas na ang 1 buwan at tingin niya ay okay na siyang lumabas ng bahay nila na may mahigpit na mga gwardiya. Dilapitan niya ang mga magulang at kahit labag sa kalooban niya ay nagpaalam siya sa mga ito. Lumipas ng 1 buwan pa, kaya siguro naman ay pwede na akong lumabas. Maging totoo naman sana siguro kayo sa mga salita niyo sa akin. Lalo ka na pa. Malamig na wika ni Rita sa mga magulang. Talaga lang kasing masamang-masama ang loob niya sa mga ito dahil sa ginawa ng mga ito kay Lucian. Kaya sa araw na iyon ay pupunta niya ito sa bahay nito. Tutal alam naman niya kung saan iyon. Tinignan naman siya ng kanyang mga magulang ng sobrang seryoso at makahulugan. Pag-uwi nagsalita ang kanyang ina. Aalis ka? Saan ka pupunta? Sa ex-boyfriend mong manggagamit? Nahigit agad ni Rita ang kanyang hininga nang marinig ang sinabi ng ina. Pag-uwi nagtanong. What do you mean? Ex-boyfriend ma? Hindi pa kami magkahiwalay na dalawa. At uulitin ko, hindi siya manggagamit. Mariing wika ni Rita sa ina. At sa pagkakataong iyon ay, ang ama niya na ang nagsalita roon. Hindi siya manggagamit? Hindi pa kayo nagkahiwalay? Ano palang ibig sabihin nito? Pagkasabi niyo ng kanyang amay, agad initsa nito sa harapan niya ang isang puting folder. Kaya kinakabang pinulit niya iyon at napapalunok na marahang binuksan iyon gamit ang nanginginig niyang mga kamay. Pagguay na pasinghap siya ng malakas, kasabay ng panlalabo ng kanyang paningin dahil sa namuong luha roon sa kanyang mga mata nang makitang malarawan noon ni Lucian na may kasamang babae at nakasuot pa ang dalawa ng mga damit pangkasal. Kaya nanginginig ang mga kamay at nakaawang mga labing tiningnan niya ang mga magulang habang may luwas sa mga mata niya. Nanghihingi ng paliwanag ang mga mata niya habang panay ang tulo ng mga masasaganang luha niya. Kaya pabuntong hiningang nagsalita ang kanyang ama. We hired an excellent private investigator. At itong nalaman niya. Kaya palihim siyang umaten sa mismong kasal ng ex-boyfriend mo. At pinicturan lahat ng kaganapan roon bilang ebidensya na kasal nga siya sa iba. At bilang ebidensya na tama nga kami ng hinala namin sa kanya. At mali ka. Kaya kung ako sa'yo anak, kalimutan mo na siya. Wala siyang naidudulot na maganda sa'yo. Kalimutan mo na siya. At si Gerald na lang ang sagutin mo. At pakasalan anak. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuting tao pa siya kaysa sa manggagamit ni iyon. At sa sinabing iyon ng ama ni Rita ay niisip niyang baka tama nga talaga ito tungkol sa tunay na motibo ni Lucian sa kanya. Baka ginamit nga lang talaga siya nito para tumaas ang rangko nito at magkaroon ng malaking sahod agad. Kaya sa niisip ay parang pinigan ng maraming beses ang puso ni Rita at tila ulit-ulit iyong dinudurog nang maalala niya ang mga sinabi ni Lucian sa kanya. Rita, ipinapangako ko sa'yo, pananagutan kong nangyari sa atin, di kita pababayaan. Papakasalan kita, so worry no more sweetheart. Di kita pababayaan, mahal na mahal kita. Parang mas pinigan ng ilang libong beses ang puso ni Rita nang maalalang pangakong iyon ni Lucian sa kanya. Lalo na nang umalingawang sa isipan niya ang iba pang mga pangako na namutawi sa mga labi nito. Rita, nagbitaw na ako ng isang pangako at makakaasa kang tutuparin ko iyon. Hindi kita iiwan Rita, uulitin ko. Hindi kita pababayaan. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. At kahit ngayon mismo, pakakasalan kita agad sa huwes kung papayag ka. Para lang hindi ka mag-alala. I don't want my girlfriend to overthink. And I just want you to be happy with me always. And to make you happier. And make you the happiest.
Let's get married tonight. Sawis na muna tayo magpapakasal. Okay lang ba yun sa'yo? Mabilis naman siyang dinaluhan ng kanyang mga magulang nang mapalunod na lang ng dahan-dahan si Rita roon habang mariing hinawakan ang ibabaw niyang dibdib dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Lalo nang maalala niya ulit ang isa pang sinabi nito na tila ba pa ulit-ulit na nanunodyo sa tenga niya na nagdulot ulit ng sobrang sakit sa loob ng puso niya sa mga sandaling iyon. Tama ka. Ipapaalam muna natin sa kanilang tungkol sa atin. Pero Rita, hindi mo may aalis sa sistema ko. Nakabahan sa mga posibleng mangyari pag nalaman nila. Baka kasi layo ka nila sa akin bigla. At ayoko ring mangyari iyon. Tigtitiwala ko sa'yo. Mahal na mahal kita. Napahagulhol na lang ulit si Rita sa kanyang palat habang mapait na umiling-iling roon. Dahil sa isip niya, napakagaling itong umakto na talagang takot na takot itong mahiwalay sa kanya. Yun pala, ito mismong gagawa nun. Nagbitaw pa ito ng pangako. Yun pala, sa iba nito tutuparin iyon. At dahil doon ay walang pagsidlan ang galit at buot na nararamdaman ni Rita para kay Lucian. At para kay Rita, ang galit niya iyon ay hinding-hindi mawawala sa kaloob-looban niya para rito. Pagkuway nasasaktang napaisip si Rita. At kahit pa siguro magkita pa tayong muli, ay papalasap ko sa iyo ang nag-aapoy na galit ko sa iyo, Lucian. Kahit saan pang lugar, kahit ano pang mangyari, wala kang puso. Dinamay mo pang anak natin sa kawalang hiyaan mo. Nanggagalaiti at sobrang nasasaktang wika ni Rita sa isipan at napatitig na lang sa kawalan habang patuloy na tumutulo ang mga luha mula sa kanyang nasasaktang mga mata at marahang hinawakan ang impis niyang tiyan. Ngunit naroon ang bunga ng pagmamahal niya sa lalaking hindi naman pala talaga siya totoong minahal. 5 years later, at New York City. Mommy, how are you feeling today? Mapungay ang mga mata ni Rita nang tumingin siya sa anak at nanghinang sumagot rito. I'm okay, sweetheart. How about you? Tanong ni Rita na pilit magpakita sa kanyang anak ng isang masiglang ngiti sa kanyang mga labi. Kaya agad sumagot ang kanyang magandang anak. I'm okay too, Mom. Be good, okay? I hope you're going to recover sooner. I miss going out to the mall with you. Wika nito sa halatang malungkot na tono ng boses nito. Kaya na may marahang iniangat ni Rita ang kanyang braso at hinaplos ang malambot at maitim na buhok ng anak. Pagkuway mahinang nagsalita siya. Mary, sweetheart, don't worry. As soon as Mom recovers, we will stroll around those gigantic malls again, okay? For now, because I know you miss going out to the mall so much. Would you like to go there today with your grandma and grandpa? Sa sinabing iyon ni Rita ay mabilis na tumangtango ang kanyang paggaganda-gandang anak. Namanang-mana ang mukha sa ama nito. At nang maalalang lalaki ay tila biglang sumikip ang dibdib niya dahil sa galit. Kaya na may mabilis niyang pinalis ang nararamdaman niyang iyon. Dahil baka mas lalo lang lalala ang sakit niyang cancer na lately lang niya nalaman. Kaya lately lang din siya na-confine roon sa ospital. At nang malaman iyon ng kanyang mga magulang ay nababahalang pumunta agad ang mga ito sa kanya doon sa New York. Ang lugar kung saan siya pumunta noon upang makalimutan ang ama ng kanyang anak na si Marilyn. Pero agad niyang inalis ang masasakit na alaala niyang iyon at tinawagan na lamang ang mga magulang para may pasyalan ng mga ito ang anak niya. Samantala, abalang-abala si Lucian sa mall na iyon sa paglalagay ng mapagkain sa cart niya habang kasama niyang best friend niyang si Cathy at ang anak nito. Pinakasalan niya si Cathy noon para mailigtas niya ito sa kahiyan dahil nabuntisan ito ng lalaking hindi ito mahal. At katawan lang pala nito ang habol noon sa best friend niya. At nang malaman na nitong buntis si Cathy ay iniwan na nito iyon na parang basahan. Kaya siya noon nawala na ng pag-asa na babalik pa si Rita sa buhay niya dahil isang buwan na itong walang paramdam sa kanya kahit text man lang o tawag. Idagdag pang pinatalsik nga siya ng mga magulang nito sa paralan ng mga ito dahil inakala ng mga ito na ginagamit lang niya si Rita. At sinabihan pa siya ng iba pang masasakit na mga salita. Ay nang magandang loob na lang siya nang pakasalan si Cathy hanggang sa okay na ito na sabihin lahat ng totoo at kung sino talagang nakabuntis rito. Nang okay na nga si Cathy ay nag-divorce na sila pagkatapos pero hindi pa rin nawawala ang pagiging best friend nila. At hanggang ngayon ay napagkakamalan pa rin silang mag-asawa ni Cathy kaya tinatawanan na lang nila iyon. At sa mga sandali nga iyon ay ablang-abala na nga sa pag-grocery para sa mga daily needs sa bahay ng mga ito. Nagpasama si Cathy sa kanya, ngunit natigil bigla si Lucian sa paglalagay ng mga packs ng cereals sa cart niya
nang biglang mabangga ang isang cart na maraming laman ng cart nilang iyon ni Cathy. "Oh, I'm sorry mister. I didn't mean to bump my cart to your cart." Apologetic na wika ng isang paggaganda-gandang batang babae na agad namang nagpaawang sa mga labi ni Lucian at naging dahilan upang mabitawan niya ang isang box ng cereal na hawak-hawak niya. Pagkuhay na palunok siya ng sunod-sunod at sa isip niya, was it really coincidence na magkamukha sila ng bata o sadyang may malalim na dahilan kung bakit sila magkamukha? At hindi pa man siya nakarecover sa paggagulat ay bigla namang may sumulpot na dalawang mag-asawa na nasa mga 50s na ang mga edad at gulat ding napatingin sa kanya ng magtamang mga mata nila. At pagkuhay na palunok ulit ng sunod-sunod si Lucian dahil doon. "Lucian?" Tila gulat na tawag sa kanya ng ama ni Rita at mabilis na kinarga ang batang babae. At doon pa lang, kinutuban na si Lucian bigla. "Sir Edward, Madam Jasmine." Tawag naman ni Lucian sa mga ito at nagpatuloy sa pagsasalita. "It's my honor to meet you here again in New York City, ma'am, sir." Wika ni Lucian at bahagyang yumuko sa mga ito. Kahit papano'y iginagalang at nirespeto pa rin niya ang mga ito. Kahit kung ano-anong mga salita at mga ginawa ng mga ito sa kanya noon dahil lang sa hindi niniwala ang mga ito na mahal niya nga si Rita. Na totoong sobrang minahal niya ito dahil sa kakaibang personalidad nito na pumukaw sa pihikan niyang puso para sa babaeng liligawan niya. Hindi naman agad makasagot ang mga ito at tila hindi mapakali roon. Pagkuhay ng laki pareho ang mga mata ng mga ito nang biglang sumulpot si Cathy sa gilid niya habang karga-karga nitong anak nitong si Isabel. "Best friend, sino sila?" Nagtataka ngunit nakangiting tanong ni Cathy sa kanya na agad naman yung naringgan ng reaksyon mula sa mga magulang ni Rita. "Best friend?" Magkapanabay na tanong ng mga ito na agad na ikinangiti ng tipid ni Lucian. Pagkuhay magalang na sumagot. "Yes ma'am, sir. Best friend ko nga po, si Cathy. Ito naman anak niya, si Isabel." Sukat sa sinabi niya ay pareho ng laki ang mga mata ng mga ito. Pagkuhay nagsalita ang ama ni Rita. "But we thought she's your wife already. We hired a private investigator back then para makita namin kung talagang nagsasabi ka ng totoo na mahal mo ang anak namin. We wanted to test you. But then nalaman namin na ikinasal na kayo ng best friend mong yan." Parang bigla namang nanikip ang kalooban ni Lucian dahil sa narinig. Dahil sa isip niya ng mga sandaling iyon na ang lahat ng nangyayari noon ay isang malaking misunderstanding lang pala. Kaya pigil na pigil ang mga luhang nag-explain siya kung ano talagang nangyari noon. At nang maintindihan ng mga ito iyon ay mabilis na nilapitan niyang mga ito at umiiyak na niyakap siya. Kaya masayang niyakap niya rin ang mga ito pabalik kasamang batang babae na gustong-gusto niya nang tanungin sa mga ito kung sino ang batang iyon at bakit kamukhang kamukha niya. "You really love our daughter, huh, son? Then I guess it's time that we are going to welcome you to our family and let the path for the both of you to cross again." Wika ng ama ni Rita, kaya masayang tumango-tango agad si Lucian at sinulyapan muli ang bata na inosenteng nakatingin sa kanya ng mga sandaling iyon. Pagkuhay nagpatuloy ang matandang lalaki. "But before crossing that path to meet my daughter again, you should cross the path of you and your beloved daughter first." At pagkasabi nun ay nakaramdam si Lucian na tila hindi siya makahinga sa sinabi nito. Pagkuhay kumalas ito sa pagkakayakap sa kanya at nakangiting tiningnan ang batang karga-karga nito at pigil niyang hininga sa labis na antisipasyon nang magsalita ng matandang lalaki habang ang mga mata niya ay matiim na nakatuon sa magandang mukha ng bata na hawig sa mukha niya. "Marilyn, there, meet Lucian, your father." Samantala, sa loob ng private hospital room na iyon ni Rita, tahimik na nag-aantay siya sa pagdating ng kanyang anak at ng kanyang mga magulang. Dahil sabi ng kanyang ina, sa tawag nito kanina ay pauwi na raw ang mga ito at may sorpresa sa kanya na siguradong ikakatuwa niya. Kaya may ngiti sa mga labing nag-antay siya sa pagdating ng mga ito sa mga sorpresa ng mga ito. Ngunit sa pagbukas ng pinto ng kanyang hospital room ay unti-unting nalusaw ang matamis at excited na ngiti sa kanyang mga labi nang makita niyang pumasok mula roon ang kanyang mga magulang at kasunod ng dalawang taong naging dahilan ng labis-labis na kalungkutan niya noon. At kumulo ang dugo niya nang makita niyang karga-karga pa ng lalaki ang anak niya sa mga oras na iyon. Kaya mabilis na tumaas baba ang kanyang dibdib at gamit ang natitira niyang lakas sa katawan ay galit na binulewan niya ito. "Bakit ka nandito? Umalis ka. Layas. Ang kapal ng mukha mo magpakita pa ulit sa akin. Kayong dalawa.
Ang kakapal ng mga mukha nyo. Umalis kayo rito. Alis. Ma, kunin niyo si Marilyn mula sa hayop na yan. Gawin niyo na, ma. Ngayon na. Umiyak na pagsisigaw ni Rita roon. Ngunit nanatili lang tahimik ang mga ito habang tumutulo ang mga luhang nakatingin sa kanya. Kaya mas lalo siyang napaiyak roon at kinakabahan bigla nang makita niyang tumulo ang luha ni Lucian habang papalapit sa kinahigaan niya. Paggaway bigla siyang napahagulhol ng iyak nang marahan siyang yakapin ito at masuyong halikan sa tuktok ng kanyang ulo habang nasa gitna nila ang kanilang anak at nakayakap rin sa kanya. Paggaway umiiyak na nagpaliwanag ito sa tunay na nangyari noon. At nang maunawaan niya ang lahat at nang maliwanagan siya sa lahat ay mas lalo siyang napaiyak at napayakap pabalik kay Lucian ng marahan. Paggaway nagsalita si Lucian sa garalga na boses. Again, I'm so sorry, sweetheart. It was all a big misunderstanding. So I am really very sorry for hurting you so bad. Ang gusto ko lang naman noon ay mahalin ka, pakasalan ka, maging asawa ka, at makapiling ka habang buhay. Pero siguro nga may darating talaga ng mga pagsubok upang sukatin kung gaano katatag at kalalim ang ating pagmamahalan sa isa't isa. At ngayon ay masasabi kong nalagpasan na natin iyon. Kaya alam ko ang sakit mong to ay malalagpasan mo rin dahil kasama mo na ako. Dahil buo na tayo. Kaya magpagaling ka na, mahal ko. Dahil tutuparin ko na yung pangako ko sa'yo na pananagutan kita at pakakasalan dahil mahal na mahal kita. Madamdaming wika ni Lucian kay Rita, kaya mas lalo siyang napahikbi roon at nagsalita ng mahina. Lucian, hindi ko alam kung malalampasan ko to eh. Kaya ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo na gusto kong hatian ka sa mga ari-arian ko para makapagpagawa ka ng mga sariling paaralan mo. Kasi napakagaling mong guro. Ikaw na rin bahala sa anak natin, ha? Umiiyak na wika ni Rita na agad namang inilingan ni Lucian. Paggaway nagsalita. Shh, Rita. Huwag mong sabihin yan. Gagaling ka. Ramdam na ramdam ko yun. At walang imposible sa Diyos. Manalangin lang tayo. At manalig. Gagaling ka. At pag nangyari na iyon, magsasama na tayo bilang pamilya ng baby nating si Marilyn. At mamumuhay tayo ng tahimik at mapayapa. Kaya ipangako mo sa akin na magpapakatatag ka. Dahil kami rin ay magpapakatatag para sa'yo. Para magkasama na tayo bilang buong pamilya. Mahal na mahal kita, Rita. At pagkasabi niya ni Lucian ay mas lalong napahagulho ng iyak si Rita at napatango-tango habang may determinado at masayang ngiti sa kanyang malabi paggaway nagsalita. Oo, Lucian. Ipinapangako ko sa'yo na magpapakatatag ako para sa'yo, para sa anak nating si Marilyn at para sa susunod pang mga anak nating dalawa. At higit sa lahat, gusto ko ring sabihin sa'yo na mahal din kita. Ikaw lang at wala nang iba. Mabilis namang napaluwas sa sinabi niyang iyong si Lucian. Pagkuway mabilis siya nitong hinalikan ng buong suwig sa mga labi at nakangiting tumugon sa kanya. Mahal na mahalin kita. Mahal kong Rita. Ikaw lang din at wala nang iba. At pagkasabi nito nanay, muling naglapat ang mga labi nilang dalawa. Gumaling nga sa sakit niya si Rita. Nagpakasal na din sila ni Lucian at nabiyayaan ulit ng panibagong sanggol sa loob ng sinapupunan ni Rita. Masayang-masaya na sila bilang buong pamilya. At higit sa lahat, nagpapasalamat sila sa Panginoon sa masaya at matiwasay na buhay na meron sila ngayon. Mapayapa, matiwasay at punong-puno ng walang humpay na pagmamahal para sa isa't isa. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, ano yung natutunan sa ating kwento? Magbigay ng komento sa baba. Maraming salamat po. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.